Isipin mo ang isang sand apocalypse kung saan lahat ng bagay sa paligid ay nakalibing sa ilalim ng walang katapusang buhangin. Mga higanteng halimaw ang nag-aabang sa ilalim at nag-aagawan ang mga tao sa mga huling natitirang yaman. At sa wasak na mundong ito ng buhangin, may isang lalaki lang na kayang kontrolin ang lahat ng buhangin sa paligid niya. Naiisip mo ba kung ano ang kaya niyang gawin? Ang buong mundo ay nasa kanyang mga kamay at ang kanyang potensyal ay walang hanggan. Kaya heto kung paano nagsimula ang lahat. 100 taon na ang nakalipas, isang sinag ng liwanag ang tumama sa Earth at nilamon ang lahat sa planeta, ginawang isang bolang puno ng buhangin ang asul na higante. Ang mga natitirang tao ay nagtayo ng sarili nilang kuta. Si Zion, ang ating bida, ay isang kaawa-awang magsasaka na naipit sa gitna ng ilang mga gagong nasisiyahang pumatay ng iba. Pero hindi duwag ang ating bida dahil lumaban siya, habang inaalala na hindi pa talaga siya nakakapatay ng tao. Nagkaroon siya ng maliit na aksidente kung saan sinubukan ng isang lalaki na nakawan siya at hindi sinasadyang namatay. May mga awakener sa mundo na turing ay parang mga Diyos. Ang isiping nakapatay siya ng taong may koneksyon kay Lee Ji-ryong, isang awakener, ay kinatakutan niya. Ang gaguring ito ay hindi tinablan sa suntok ng bata at itinapon siya sa gilid, gamit ang kanyang awakened powers para turuan ng leksyon ang daga. Sa kabutihang palad, isang aksidente ang nagpatumba sa sasakyan at nasugatan ang gagong ito. Ang driver, na nag-agaw buhay, ay sinabing nilalamon sila ng buo ng isang sandworm na kasing laki ni Godzilla. Kinailangang kumapit ni Zion para sa kanyang buhay. Alam niyang katapusan na niya dahil mahina siya, na kung mas malakas lang sana siya, iba sana ang nangyari. Nilamon siya ng sandworm, pero hindi pala namatay ang bata, at nagulat na lang siyang buhay pa sa loob ng nilalang. Nagpa siya ang lalaking ito na maging susunod na Paul Atreides dahil nakita niya ang lahat. Ang mga wasak na istruktura ng sangkatauhan ay bumuhos lahat sa kanyang isipan, ipinapakita kung ano ang nangyari sa kanilang kahanga-hangang planeta. Sa sandaling iyon, nagising ang kanyang unang kakayahan at bigla na lang niyang binigkas ang Sandblaster, na tumagos ng diretsyo sa tagiliran ng nilalang. Ngayong may kapangyarihan na siyang mabuhay, ipinangako ni Zion na gagamitin niya ang buhangin para makaligtas sa kabila ng lahat. Ramdam ni Zion ang bawat munting tibok ng kanyang puso. Para bang ang kanyang katawan ay napuno ng pambihirang lakas. Naintindihan niyang ito ang proseso ng awakening, kaya ikinuyom niya ang kanyang kamao. Samantala, nakikita natin ang nakakabaliw na eksena ng sandworm mula sa dune na malapit ng lamunin ang maliit na tao. Inabot siya ng nilalang para lunukin ng buo, habang si Zion ay nakatayo lang doon na may bayag na gawa sa titanium at ayaw tumabi. Nakakagulat na may isang lalaking biglang sumingit para iligtas siya, sinasabing nakaharang ang bata. Inihagis ng lalaki si Zion sa ere, na naging sanhi ng kanyang malakas na pagbagsak sa lupa. Napadura ng buhangin ang ating bida at nagtaka kung paanong ang kung sino mang lalaking ito ay bigla na lang sumulpot na parang si Minato Namikaze. Pero sa pagtingala niyang muli, natakot si Kumper nang makitang isinaksak ng lalaking ito ang isang espada sa liig ng sandworm, at bumulwak ang dugong parang alkitran mula sa katawan nito. Inasar ng lalaki ang nilalang dahil pinahirapan siyang umakyat ng mataas, at iniisip kung dapat ba niya itong ibagsak pabalik. Inihahanda ang kanyang sipa, nagpasya siyang itodo ang sipa sa espada, na itinulak ang halimaw hanggang sa kamatayan nito. Ang ating bida ay natigilan sa pagkabigla. Ang katotohanang may isang taong kasing lakas ng lalaking ito na kayang pumatay ng sandworm ay hindi biro. Ito talaga ang unang pagkikita ni Xion sa sandworm, at bago pa niya maproseso ang reaksyon niya, isang cute na babaeng may asul na buhok ang lumapit at sinabing si Kapitan Jang Yongbaum lang iyon na nagpapasikat na naman. Muli, walang ideya si Zion kung paanong ang mga taong ito ay bigla na lang sumusulpot. Para silang sumusulpot na lang mula sa kawalan habang abala ang babae sa pagpuri sa galing ng kanyang kapitan. Isang tingin pa lang sa kanyang katawan ay sapat na para malaman niyang napakalakas ng babaeng ito. Pero higit pa roon, nagtataka ang bata kung bakit naninigas ang kanyang katawan. Sinabi ni Yongbom na hindi man lang mahirap na kalaban para sa kanya ang isang sandworm, tapos tinawag niya si Giselle bago tumingin sa gilid. Paglingon ng kapitan, nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Si Giselle ay mapaglaro at masunurin sa kanyang kapitan, pero pinagtitripan niyang kaladkarin si Zion na parang basahan. Sa isang iglap, tinalo niya ang ating bida at pinigilan, at pustahan tayo na marami sa atin ang gustong makipagpalit ng pwesto sa kanya ngayon. Pabirong hinulaan ni Giselle ang ranggo at kakayahan ng lalaki, at tinanong kung anong paraan ang dapat niyang gamitin para malaman ito. Pero bigla, may napansin siyang kakaiba. Ang kakaiba ay hindi pala talaga isang awakener si Xion. Habang nakapigil, hindi makapaniwala ang ating bida sa sinasabi niya ngayon. Patuloy na sinisira ni Giselle ang kanyang braso, habang sinasabi sa kapitan na walang rank insignia ang bata. Naguguluhan si Xion, iniisip pa na baka bulag ang babaeng ito, dahil lahat ng awakener ay dapat may insignia. Habang pinapanood ang eksena mula sa sasakyan, isa pang kasamahan ang sumigaw sa kanila na bilisan na. Humingi ng opinyon si Giselle sa kapitan, ipinapaliwanag na magiging kakatwa kung iwan na lang nila ang lalaking ito dito para mamatay.
Ibig sabihin, may sariling reklamo ang ating bida dahil hindi ba't ito rin ang babaeng halos binali ang braso niya kanina lang. Tinitigan Iyaong ang bata ng mata sa mata bago inutusan si Giselle na ihagis ang bata sa likod dahil mukhang papunta siya sa minahan. At, sa susunod na eksena, narito ang ating munting sirasirang sasakyan na puno ng isang magulong grupo. Ang grupo ni Yaong Biom ay hindi ang pinakatahimik na uri. Nagdudulot sila ng matinding ingay. Samantala, ang ating bida ay itinulak sa likod at itinali na parang isang bagahe. Nakikinig siya sa kanilang usapan hanggang sa pumasok ang buhangin sa sasakyan. Sa katotohanan, si Xion mismo ang kumokontrol sa daloy ng buhangin na nagpapatunay na nagising na nga ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit walang nakakakita ng kanyang rank insignia at sa isang tingin dito, naging kakaiba rin ito para sa kanya. Ang kulay ay mukhang orange pero kapareho pala ito ng kulay ng buhangin. Ang nagniningning na liwanag ng isang marka ay laging nagpapahiwatig ng klasifikasyon ng Awakener. Sa madaling salita, ang mga magic type ay karaniwang may asul na klasifikasyon. Ang mga combat manic ay may pulang oryentasyon. At kahit may impormasyon tungkol sa ibang uri ng mga Awakener, ito ang unang beses na nakarinig si Xion tungkol sa sinumang kayang magmanipula ng buhangin. Kahit na ginagawa niya ito ngayon ng walang kahirap-hirap, ito ay kakaiba. Sa kasamaang palad, alam din niyang rank ito, pero ang maganda ay mayroon siyang walang hanggang potensyal na nagpapahintulot sa kanyang mag-adapt tulad ng disyerto. Masaya ang ating bida sa kung anong meron siya, umaasang maitago ang kanyang kapangyarihan hanggang sa tamang panahon dahil sa huli, makokontrol ng lalaking ito ang buong disyerto ayon sa kanyang kagustuhan, at pati na rin ang buong planeta, na nagpapaisip sa akin kung bida ba o kontrabida si kumpare sa puntong ito. Sa anumang kaso, dumating kami sa napakagandang Magic Crystal Mine. Nakita ni Xion ang isang checkpoint at ibinulong kung gaano normal ang itsura ng mga bagay. Inutusan siya ng isang lalaki na sumunod sa kanya nang walang angal, kaya walang nagawa ang bata kundi sumunod. Habang pinapanood ang eksena mula sa malayo, sinabi ni Giselle at yung boom kung gaano sila nagtataka sa batang ito. Ang katotohanang siya lang ang nakaligtas ay maaaring dahil sa swerte, pero mariing tinutulan ng kapitan ang ideyang ito. Kasi, kanina, noong tumitingin siya sa paligid, nakita niya ang malaking butas sa isang tagiliran ng katawan ng sandworm. Ibig sabihin ay tiyak na sangkot ang batang ito. Sayang at hindi man lang tinanong niyang Biom ang pangalan ng bata dahil iniisip niyang magkukrus muli ang kanilang landas. Sa susunod na eksena may kaunting twist. Ang karaniwang minahan kasi ay dapat puno ng mga tunel, pero dito ang mga tao ay nagkakagulo at nagdiriwang. Hindi inaasahan ni Xion ang ganitong kinalabasan. Habang tinutukso siya ng lalaking nagbabantay sa kanya, natatawagan na niya ang supervisor, kaya dapat manatili lang ang bata sa pwesto. Hindi masaya ang ating bida na iniiwan siyang mag-isa sa isang lugar na tulad nito. Habang tinatanong ng lalaki kung dapat ba niya itong pagbigyan sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo, umalis siyang nagdadaldal at hinayaan ang bata na gawin ang gusto niya dahil wala naman itong mangyayari. Bukod sa usapang iyon, naiintindihan ni Xion na kailangan niyang kumain dahil gutom na siya. Tumingin siya sa paligid at nakahanap ng isang tindahan para sa kanyang mga pangangailangan. Sa sandaling iyon, napansin ni Xion ang isang poster sa pader na hinihikayat ang mga manggagawa na pailawin ang lungsod. Inabutan siya ng nagbebenta ng inumin at tinanong kung ito ba ay isang nakaka-inspirang kilusan. Ang mga kamay ng lalaki ay magaspang at puno ng mga peklat, sinasabing ang tunay na pinagkukunan ng enerhiya ng lungsod ay hindi mga mana stone. Si Xion, na hindi alam kung saan patungo ang usapan, ay nagtanong kung ano ang tunay na pinagkukunan ng enerhiya. Itinuro ang bata, idiniin niya na ang mga taong tulad niya, mga taong tulad ni Xion, ang tunay na pinagkukunan ng enerhiya. Lagi silang inuutusang gawin ang kahit ano, at laging may mga kapalit para punan ang puwang. Kaya ito ay tunay na isang kahanga-hanga at walang katapusang pinagkukunan ng enerhiya. Naiinis ang ating bida na nilalait na siya ng lalaking ito sa una pa lang nilang pagkikita, at sumagot na dapat mag-alala ang matanda sa kanyang mga huling araw sa mundo. Sinabi ng matanda sa bata na sa kanyang edad, lahat ng bagay ay tila interesante. At saka, kahit paano ay alam niya ang tungkol sa pagkahulog ni Xion sa loob ng katawan ng sandworm, na lalong ikinagulat ng bata. Patuloy siyang sinermonan ng matanda, sinasabing ang isang batang tulad niya ay mapupunta rin sa tiyan ng sandworm, dahil hindi ito lugar para magtago ang isang bata. Ipinagtanggol ni Xion ang sarili na nandito lang siya para kumita ng pera habang itinuturo ng boomer na ito ang likod sa pag-asang may ipakitang nakakamulat sa bata. Ano ang nasa likod? Isang tumpok lang ng basura. Hindi maintindihan ni Xion ang punto, kaya ipinaliwanag ng nagbebenta na inipon niya ang lahat ng iyon isa-isa, at pagkatapos ay ibinunyag ang katotohanan. Sila pala ang mga labi ng lahat ng mga taong nauna dito na sumapit sa parehong katotohanang sasapitin ng bata. Lahat dito ay sinusubukang labanan ang tuksong pumasok sa mga minahan, pero ganoon talaga kaakit ang mga manaston. Dahil takot sa pinakamasamang kamatayan, sinusubukan ng mga baguhan na ibenta ang lahat para lang mabuhay,
kumakapit ng mahigpit sa buhay habang ibinebenta ang mga bahagi ng kanilang kaluluwa. Pero sa huli wala sa mga ito ang mahalaga. Walang bumubuti para sa kanila at ang mga bagay na kanilang natitipon ay nawawala lang din. Lahat sila ay pare-pareho ang sinasapit, kaya mas madali na para sa kanya na sabihin ng direkta sa mga taong ito na lalamunin sila ng minahan. Ang walang hiyang ito ay may lakas ng loob na sabihin na ang mga daga tulad ni Zion at ng mga nauna sa kanya ay hindi man lang mag-iwan ng pangalan at natuwang-tuwa siyang makita ang mga labi ng bata pagkatapos nitong mamatay. Hindi pinansin ang kanyang pagdadaldal ng may pagkadismaya, tinanong niya ang presyo. Humingi ang matandang hukluban ng tensol, isang halaga na sobrang katawa-tawa kaya sinigawan ito ni Zion. Sa wari, bawat kagamitan dito ay napakamahal. Kahit na ang tuhog na kinain niya kanina ay walang pinagkaiba. Nilait ni Zion ang kalidad ng karne bago sabihin na wala siyang ganoong kalaking pera na hinihingi nito. Habang kinakatwiran at ipinagtatanggol ang sarili kung paano siya sinusubukang pagnakawan, hindi niya namamalayan na ang lahat ng ibang magkakarne at manggagawa sa lugar ay naglalabas na ng mga sandata para hiwain siya. Ganoon sila kawalang awa. Patuloy na sinasabi ni Zion na hindi siya magbabayad ni isang kusing hanggang sa isang walang hiya ang lumapit at pumunta sa kanyang likuran. Saglit na bumalot ang takot sa kamatayan sa ating bida. Habang ang matanda ay nagbigay ng bugtong sa bata, tinatanong kung paano ang isang matandang tulad niya ay nagpapatakbo ng negosyo sa isang napakapangit na lugar. Ito ay dahil ang sagot ay lahat sila ay tiwali. Lumingon si Zion at nakitang napapaligiran siya ng mahigit 100 lalaki, lahat ay nakahanda upang pagpirapirasuhin ang kanyang katawan. Nag-aastang isang uri ng mafia boss, natatawang tinanong ng matanda kung ano ang susunod na gagawin ng bata. Sumigaw si Zion na wala siyang mayaalok, na walang kwenta ang humingi ng ganoong kalaking pera para sa isang inumin. Pinapanatili ang bentahe sa negosasyon, masaya siyang nagmungkahi ng solusyon, tinitingnan ang mana stone ni Zion sa kanyang bulsa, naniniwalang ito ay isang angkop na kabayaran. Natakot ang ating bida kung paano kumalat na parang apoy ang lahat ng tsismis tungkol sa kanyang mga ginawa, habang patuloy siyang hinihimok ng walang hiya na ibigay ang bato at bibigyan pa raw niya ito ng patas na presyo. Matinding pagtanggi ang isinagot ni Zion, sinasabing dumaan siya sa impyerno para lang makuha ang batong ito. Gusto niyang makipag-usap ng maayos sa matandang hukluban, ngunit malinaw na walang halaga ang kanyang mga salita. Dahil sa sumunod na sandali, isang maskuladong baliw ang humawak sa kanyang ulo at inihampas ito sa mesa, at iminungkahi pang ibaon nila ang paslit. Sa sobrang inis, inactivate ni Zion ang isang sandblaster, at boom, lumipad sa hangin ang braso ng lalaking ito. Iyan ang napapala mo sa pagbangga sa maling tao. Ang parehong braso ay lumapag sa mga kamay ng iba pang mga lalaki na handang pumatay kay Zion. Tumangging makipag-usap, nagpakawala si Zion ng mga tulis ng buhangin, pinapatay ang bawat tiwaling tao sa lugar. Well, iyon ang inakala niyang mangyayari sa kanyang isip, dahil ang astig na action sequence na yon ay hindi nangyayari sa totoong buhay. Sa halip, nakikita natin si Zion na dumudugo ang ilong at tulala, isinusumpa ang kanyang kapalaran. Sa huli, kinailangan ni Bro na ibigay ang bato sa matandang hukluban, ibinibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya mula sa usapang ito. Humanga ang matanda sa laki ng bagay na ito, sinasabing ito ay nasa 100 soul. Muli, ito ay isang katawa-tawang presyo, dahil sumagot si Zion na ito ay hindi bababa sa 300 base sa laki nito. Nasa matandang hukluban ang lahat ng bentahe, kaya muli niyang minamaliit ang bata, sinisermunan siya dahil hindi na lang naging tae ng sandworm sa halip na pumunta dito. Matapos ang isa pang paghampa sa mesa, nararating na ni Zion ang kanyang limitasyon at balak nang gamitin ang kanyang kapangyarihan para makaalis dito. Ngunit kahit ngayon, alam niyang hindi pa siya sapat na malakas para gumawa ng anuman. Humingi si Zion ng angkop na bonus kapalit ng bato. Pumayag naman ang matandang tiwaling hukluban, pero pinayuhan niya itong mag-ingat sa mga mandurukot na mabilis magnakaw ng kahit ano. Ayon sa kanilang unang usapan, naging mabait ito at iminungkahi na maaaring pumili ang bata ng kahit ano mula sa tumpok ng basura. Sa paghahalungkat, wala talagang mahanap na kapaki-pakinabang ang ating bida. At habang siya ay nagmamaktol, na-curious ang matanda sa kanyang pag-ugali. Ang katotohanang ayaw ng bata na mawalan kahit isang barya, ang ganitong uri ng kakuriputan ay hindi karaniwan sa isang lugar na tulad nito. Naglaro-laro si Zion sa mga basurang costume ng payaso, ngunit may natuklasan siyang isang bagay na kawili-wili, isang bagay na itinuring din ng boss na isang interesanteng gamit. Pinili ng ating bida ang maliit na orasan na ito bilang kanyang bonus. At habang paalis siya, muli siyang inasar ng boss dahil sa pagiging mapili sa basura. Bago umalis, tinanong ni Zion ang pangalan ng matanda, na malakas na ipinahayag na siya si Clexy. Itinatak ng ating bida ang pangalang iyon sa kanyang alaala, umaasang hindi na muling mag-cruise ang kanilang landas, na nagpapahiwatig ng direktang banta. Walang takot na hinarap ito ni Clexy at bumalik sa kanyang pwesto. Sa sumunod na eksena, abala ang bata sa pagsuri sa kagamitang orasan. Nalaman ni Zion na inaabot ng halos 10 minuto bago maubos ang sukat. Kasalukuyan siyang nanunuluyan sa kanyang silid.
At para subukan ang kanyang mga kakayahan, huminga ng malalim ang ating bida. Pagkatapos ay itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa tubo, inuutusan ang buhangin sa loob na gumalaw kaagad. Sa kanyang pagkagulat, walang nangyari. Pinahiya ni Bro ang kanyang sarili sa pagtitig sa walang lamang refleksyon, nalilito na ang kanyang kapangyarihan ay hindi pala kaugnay sa pagiging awaken. Ang kanyang buong kakayahan ay isang misteryo dahil hindi pa siya nakakita ng sinumang gumagamit nito dati. Ngunit kakaiba, nakakaramdam si Zion ng kakatuwang pakiramdam mula sa junkyard. Ang orasan na ito na maginhawang nakalagay doon ay nagpapaisip sa kanya na sinadya itong ilagay doon na parabang tinatawag siya nito na may bagong pakiramdam. Bago pa maintindihan ni Bro ang kanyang nararamdaman, isang tanga ang sumipa sa pinto, tinatanong kung siya ba ang bagong bata na dinala dito. Kaagad, minura si Zion at lalo pang sinermunan dahil wala pa siya sa minahan. Walang pakialam si Bachman Ho. Sinubukan ni Zion na igalang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghiling sa lalaki na tratuhin siya ng maayos, ngunit nasuntok lang siya ng uppercut diretso sa mukha at tumilapon ng malayo. Humanda si Manho para sa pangalawang suntok, ibinaon ito ng malalim sa tiyan ng bata, at inutusan siyang tumahimik. Pero hindi lang iyon. Tinapakan din si Zion na parang isang piraso ng karne ng tao, lahat dahil nasaktan niya ang ego ng brutal na ito. Tinawag siya ni Manho na isang talunang hindi awaken na may problema sa ugali, na ang mga taong tulad niya ay dapat manahimik na lang at tumanggap ng bugbog para mabuhay. Matapos makontento sa pambubugbog sa isang bata, inutusan niya si Zion na mabilis siyang sundan. Tumayo ang ating bida ng hindi naduduwag. Ang unang sinabi ni Bro ay isa siyang psychopath, at kahit anong mangyari, papatayin ni Zion si Manho balang araw. Gusto ko kung paano nangungulekta si Bro ng hit list dito na gagamitin niya para patayin ang lahat. Sa ikatlong sektor ng pasukan ng minahan, dinala si Zion sa pangunahing lugar ng trabaho at mabilis na sinuotan ng gamit. Ipinagbigay alam ng maaga na ang gasto sa pagkain at kagamitan ay ibabawas sa kanyang sahod at ang pangunahing layunin ay mangolekta ng mga manaston na parang aso. Sa una, inakala ng ating bida na ito ay isang simpleng gawain, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, binasag ang kanyang helmet gamit ang piko ni Manho. Nilinaw ng lalaking ito na wala siyang pakialam kung hindi marunong gumamit ng piko ang bata at ibabawas din niya ang bayad para sa gasto sa helmet. Pagkatapos ay inutusan ni Monho ang kanyang tauhan na ihagis si Zion sa shaft number 972 na sinasabing isa sa mga pinakamasamang lugar. Wala nang pakialam si Zion at sumunod na lang sa utos habang idiniin ng kanyang gagong manager na kung hindi siya babalik na may manaston, papatayin siya kaagad. Ito na yata ang pinakamasamang trabaho sa lahat. Dito, sa malaimpyernong minahan na ito, kahit ang tauhan ay ipinaliwanag na ito ang pinakamasamang lokasyon. Hindi nakatulong na sumali si Zion sa araw na natalo si Manho sa pagsusugal, na ikinagulat ng ating bida na mayroon palang kasino sa lugar. Sinabi ng kasama niya na lahat ay available, walang pinagkaiba sa Nyoso. Iniisip ni Zion na sa mga payasong tulad ng gagong manager na ito, siguradong magtatagumpay ang mga negosyong tulad nito. Hindi rin alam ng ating bida kung kakayanin niyang gumamit ng piko dahil sa kanyang makinis na balat na madaling magkapasa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng kanyang bagong kaibigan na walang magiging problema sa pagkakasugat doon. Dahil kita mo, wala ni isang tao sa tunel ang nasaktan kahit isa. Ito ay isang masamang pangitain, ngunit sa huli ay nakarating sila sa itinalagang tunel. Tinanong ng ating bida kung kailangan niya lang kumuha ng mga mana kristal at bumalik, ngunit mabilis siyang pinutol ng lalaki at sinabing hindi na siya makakabalik. Tutal, mahigit 100 ng tao na ang naglaho dahil lang sa pagpunta dito. 4 din ang pumupusta sa pagliligtas sa kanyang buhay sa sandaling ito. Walang nakakaalam kung namatay ba ang iba sa kanila, ngunit ang tanging mayaalok ng lalaking ito ay isang paumanhin at pasasalamat sa pagpunta sa isang lugar na napakadelikado na hindi kayang pasukin ng sinumang tao. Sinigawan siya ni Zion na pagtantong patay na ang lahat ng iba pa. Gusto niya ng mga sagot, ngunit literal siyang iniwan ng lalaking ito para mamatay. Hindi siya natinag sa kapangahasan nito. Nagbigay ito ng lakas sa ating bida na minahin ng husto ang lugar na ito, galit na ipinadala siya dito para mamatay dahil lang sa kanilang galit. Sa kasamaang palad, sa unang paghampas pa lang, nasira ang piko at nadulas mula sa kanyang kamay, tumalbog hanggang sa kabilang panig. Walang magawa, sinubukan ni Xeon na abutin ito habang iniisip kung anong uri ng impyerno ang dapat niyang malampasan. Galit siya kanina kaya hindi niya napansin. Ngunit ang mana sa bahaging ito ng tunel ay sobrang siksik. Kaya napaisip siya kung hindi ito naramdaman ng iba dahil hindi sila mga awaken. Napakasiksik nito kaya't nalulula siya habang lumalalim siya, na nagpapatunay din na ang isang normal na tao ay makakaranas na ng mana oversaturation sa puntong ito. Hindi alam kung saan nanggagaling ang pinagmumulan ng mana, natagpuan ni Zion ang kanyang piko, na mukhang nasira ang hawakan. Masaya na siyang natagpuan ito. At sa sandaling nagpapasalamat siya sa kanyang kapalaran, natapakan ng aking bida ang isang literal na kawalan, na halos ikalabas ng kanyang mga mata sa takot. Inakit siya ng kalaliman, nagulat si Zion sa biglaang paglitaw ng isang portal.
Ang helmet niya. Lumipad sa gilid sa tabi mismo ng sirang piko. Dadalhin tayo nito sa isang flashback ng nakaraan ng binata na namuhay sa kahirapan. Lahat ng tao sa paligid niya ay sinasabing mamamatay siya. Kinailangan ng bata na lumaban ng husto para lang makabawi at ilang beses siyang binugbog dahil lang gusto niyang maranasan ang simpleng luho ng pagkain ng maayos. Sa tuwing may pangarap siya, winawasak ito ng iba para sa kanya. At sa huli, nakapatay pa siya ng tao, nilamon ng takot at konsensya, iniisip na katapusan na ng buhay niya. Tumakbo ang bata sa abot ng kanyang makakaya para makarating sa isang uri ng buhay kung saan hindi na niya kailangang mag-alala sa pagkamatay. Bumagabag sa kanya ang pangalan ni Lee Jiryong. Balik kay Xion, makikita natin siyang walang malay matapos mahulog mula sa portal. Pinulot ang sarili, bumangon siya, nagtataka kung bakit napakainit ng lugar na ito. Matapos mabilis na mapansin ang nakapalibot na abo, isinumpa niya ang kanyang kapalaran dahil, alam nyo, itong maliit na impyernong ito ay dinala siya diretsyo sa isang maapoy na mapanganib na dungsyon. Isang bato ang gumulong papunta kay Xion na kinuha niya bago mapagtanto na sobrang init pala nito. Agad itong ibinato ni Tol, minumura ang lintik na bagay. Kinumpirma nito ang isang bagay na hindi na nanaginip ang lalaking ito. Pero ang maganda ay may karanasan na ang mga tao sa Nyosol sa paghahanda sa pagbaba sa dungsyon. CJ, paso ang kamay niya ngayon pero naiintindihan niyang abo ito ng bulkan. Sa madaling salita, kung hindi makakaalis si Xion sa lugar na ito agad, malalagay siya sa malaking problema. Pinunit ang isang bahagi ng kanyang pantalon, mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, sinasabi sa sarili na kung may pasukan ang dungsyon na ito, dapat mayroon ding labasan sa malapit. Ang pangunahing hinala niya ay nasa tuktok ng pagsabog ng bulkan, na siyang pinakamataas na punto sa dungsyon na ito. Ang pananatili dito ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Masusuffocate siya sa abo ng bulkan. Kaya habang walang mga halimaw sa paligid, ito na ang pinakamagandang pagkakataon ng ating bida para kunin ang pinakamaikling ruta. Dala ang kumpiyansang iyon, humarurot siya ng napakabilis, ipinapakilala ang sarili bilang ang makapangyarihang Xion, ang taong hindi sumusuko sa anumang hadlang. Sinabi niya nga ang lahat ng iyon, pero ang ating bida ay halos hindi nakaligtas sa engkwentro sa mainit na lava kanina lang. Lalo pang pinalala, gumuho ang basag na lupa at dire-diretso siyang ibinagsak pababa. Nakaligtas lang si Xion dahil nakakapit ang kanyang mga braso, muntik nang masunog ang kanyang puwit sa mainit na lava. Pilit pa ring lumulusot, idineklara ni Tol na hindi siya matatakot sa kaunting lava. Muli, halos hindi siya nakaligtas, habol ang hininga sa isa na namang karanasan na muntik ng ikamatay. Sa halip na takot, pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng galit niya ay nakatuon sa lintik na si Manho, ang putang nagtapon sa kanya rito na parang patay na pabigat. Tinitiyak ni Xion sa kanya na papatayin niya ang lalaking ito gamit ang kanyang mga kamay kapag nakalabas siya ng buhay, ngunit pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili matapos kontrolin ang kanyang galit. Sa ngayon, mayroon siyang paninindigan na mabuhay anuman ang mangyari. Isa siyang mandirigma na ayaw magpatalo anuman ang mangyari. Mula sa kanyang kasalukuyang posisyon, 4 na talon na lang ang kailangan niya para makatawid sa pinakamataas na punto, at pagkatapos ay makakatakas na siya sa tiyak na kamatayan. Sa halip na pag-isipan ang bawat hakbang, balak niyang sumugod ng walang pag-aalinlangang magpapabagal sa kanya. Tutal, walang intensyon ang ating bida na hayaang mabulok ang buhay niya sa isang lintik na dungsyon na tulad nito. Ang mga salitang, hindi ako titigil, ay naging mapagpasya sa kapalaran. At kung kailan mayroon ka ng kaunting pag-asa para sa batang ito, sumabog mula sa lava ang nakababatang pinsa ni Godzilla para lamunin siya. Matagumpay siyang sinakman ng nilalang sa bibig nito bago muling lumubog sa kumukulong mainit na lava. Kapansin-pansin, nagpatuloy ang higanteng buhayang ito sa araw nito na parang walang nangyari, ngunit biglang tumingin ang mga mata nito sa isang nakabiting bangin. Nakaligtas pala si Xion. Nagawa niyang makarating sa kabilang panig at kumapit gamit ang kanyang kapangyarihan para mabuhay. Ang magandang bagay, itinuro sa kanya ng mahirap na engkwentrong ito na kaya niya ring manipulahin ang abo ng bulkan sa isang banda na tumulong iligtas ang kanyang buhay kanina lang. Bumaba siya sa tabi ng nguso ng halimaw, halos himatayin sa sobrang init. Masyadong malupit ang dongjon. Ang mismong kapaligiran dito ay mas malala pa kaysa sa mga halimaw na kailangang harapin ni Tol. Sa kasalukuyang sitwasyon, nararamdaman ng ating bida na nasusunog ang kanyang ilong mula sa loob na nagpapahirap sa kanya sa paghina. Ang kanyang kamalayan ay naglalaho, at sa mga natitirang kislap ng liwanag, ang pag-isip ng kamatayan ay dumaan sa isip ni Xion sa hindi mabilang na pagkakataon. Tumangging sumuko at kinukuha ang espiritu ni David Goggins, bumangon muli ang lalaking ito, pinapaalalahanan ang sarili sa kanyang mga sinabi kanina. Ang motibasyon ng ating bida ay hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend, kaya hindi patas kung mamamatay siya dito. Nagsisimula na akong isipin na pinsan niya si Denji mula sa Chainsaw Man. At saka nga pala, ang pangit ng ending ng part 2. Anyway, kinokontrol ni Xion ang abo ng bulkan, humihingi ng paumanhin sa kanyang tiyuhin sa gagawin niya susunod. Sumabog mula sa lava ang higanteng halimaw para sa ikalawang atake nito.
Gumanti ang ating bida sa abot ng kanyang makakaya para mabuhay. Mula sa kung saan, isang boses ang narinig niya, pinupuri ang kanyang kakaibang kakayahan. Nagulat si Zion sa tao, habang ang parehong boses ay nagpahayag ng malaking interes sa kanyang kakayahang manipulahin ang buhangin. Dito, isang matandang lalaki ang bumaba para iligtas ang kanyang buhay, nahuhulog mula sa langit na parang isang biyaya. Hinawakan ng matanda ang kanyang espada bago bumaba na ikinagulat ni Xion. Sumugod pababa ang lalaking ito na parang torpedo sa sobrang bilis hanggang sa bumagsak siya nang may malakas na tama sa laman ng halimaw. Ang nag-iisang atake na yon ay nagpadala ng mga shockwave at binago ang mismong daloy ng lava, nagpaikot ng mga debris sa lahat ng direksyon at halos ikawasak ni Xion dahil sa epekto. Nanginginig ang ating bida sa lakas lang ng epekto na yon, literal na pumutok ang kanyang mga airdrome habang nawawala ang kanyang mga pandama. Sa pagtingin sa unahan para hanapin ang matanda at ang kalagayan ng halimaw, natuklasan ni Xion na nahati sa dalawa ang nilalang. Itong kakaibang pakiramdam ay ganap na bago sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi isang ordinaryong malakas na awakener. Talagang nasa ibang antas ang lalaking ito, para siyang si Gojo ng universo na ito. Ang lalaki ay kaswal na humakbang muli. Bawat hakbang ay yumayanig sa harap niya. Tulala si Zion habang pinapanood ang kanyang kadakilaan, habang tinatanong ng awakener ang pangalan ng bata. Dahil ayaw magsalita ng bata, nagpasya siyang bigyan ito ng dilema, na nagsasabing kung hindi siya magbibilang hanggang 3, may masamang mangyayari. Nagsimula ang countdown habang naghahanda ang matanda, at sa sandaling umabot sa 1, nakatayo na siya sa ibabaw ng bata na parang isang multo mula sa impyerno. Sa huli, wala siyang ginawa kay Zion, tinatanong kung bakit mukhang tulala ang bata. Sa katotohanan, halos hindi marinig ng ating bida ang boses ng lalaking ito dahil sa nabasag niyang airdrome. Tambak na ang listahan ng kanyang mga pinsala, ngunit hindi ito naiintindihan ng matanda. Hinugot ng awakener ang kanyang espada, iniisip na dapat niyang tagain na lang ang batang ito kung ayaw nitong magsalita. Nabalik ang pandinig ng bata at nagpanik, sinasabing hindi niya alam kung anong nangyayari, humihingi ng awa. Magandang balita ito sa awakener na masayang malaman na hindi pa huli ang lahat para sa bata. Inulit niya at tinanong ang pangalan ng bata na sumagot na ito ay si Zion. Nakakatawa talaga ang lalaking ito, hinuhusgahan niya ang ating bida sa pagkakaroon ng napakapangit na pangalan, na nagpataka kay Xion kung anong klaseng pangalan mayroon ang lalaking ito para umaktong napakasigma. Sa sandaling iyon, dinurog ng matandang sobrang lakas na ito ang isang malaking bato, sinasabing siya si Deodon. At kahit na nagpakilala siya, wala pa ring ideya ang ating bida kung ano ang ginagawa ng matandang ito ngayon. Naguluhan ang awakener at hiniling sa bata na linawin, kaya sumigaw si Xion na tinatawag siyang tanga at tinatakot ng walang dahilan. At kahit na nagpapasalamat siyang nailigtas ang kanyang buhay, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit niya nararapat ang malupit na pagtrato. Tinawag siyang tanga muli, ipinaliwanag ni Deoden na nahuli ang bata sa isang uri ng bitag. Binaliwala ang kawalang galang, nagtanong si Xion para sa mga detalye at nalaman na ang isang snare ay isang penomenon na nangyayari kapag sobra na ang mana ng dungsyon. Para masigurong hindi ito gumuho, gumagawa ang dungyo ng isa pang pasukan kung saan lumalabas ang mana mula sa siwang na iyon. Sa madaling salita, inaakit din nito ang mga nakapaligid na buhay na nilalang sa parehong paraan. Iyon ang isang snare. Idiniin ni Deoden na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakakaranas nito, kaya ang swerte ng bata ay talagang pinakamalas sa lahat, na lalong nagpagatong sa apoy na dapat patayin ni Zion ang putanginang si Manho. Tinawag siyang tanga muli ng awakener na ikinainis ng bata. Pinangiwi ang kanyang mukha, ipinakita niya kung bakit tanga ang bata. Hinihimok siyang ituon ang kanyang mana sa kanyang mga mata. Hindi na intindihan ni Zion ang ibig niyang sabihin hanggang sa ginawa niya ito, pinagsama-sama ang kanyang mana sa kanyang mga mata. Ang ideya ay gamitin ang mana para tumingin, na tumutulong sa bata na makita ang mga bagay na hindi pa niya nakikita dati. Takot na takot siya sa kung anong naghihintay, habang natutuwa si Deoden na sa wakas ay naintindihan na ng bata kung ano ang kanyang kinakaharap. Ang magic beast na nakita niya ay isang nilalang na may kakayahang magtago, madaling natatalo ang kanyang biktima, bago pa man nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Tulad ng muntik ng malunok ang ating bida. Ang parehong nilalang ay nasa harap niya sa buong oras na iyon, ngunit hindi man lang nakaramdam si Xion ng kahit katiting na panganib. Teka, kanina nang tinaga niya ang malaking bato, tinataga na pala ni Deoden itong pangalawang halimaw. Dahil kung walang tulong ng matanda, namatay na sana ang ating bida nang hindi man lang alam kung ano ang tumama sa kanya. Doble na ang bilang ng beses na iniligtas ng lalaking ito ang kanyang buhay, na nagdudulot ng tanong kung gaano ba talaga siya kalakas. Sa pagsisikap na pawiin ang kanyang kuryosidad, desperadong tinanong ng bata ang tunay na pagkatao ni Deoden, na tinawag siyang gago ulit, at sinabing siya lang ang matandang si Deoden. Sinigawan ni Xion ang napakalakas na matanda, tinatanong kung paano siya naging ganito kalakas. Nang tanungin niya kung nasaan sila, sinabi ni Deoden na nasa loob sila ng isang dungsyon.
Kaswal na tinawag ng matanda ang nakapapasong lugar na kanyang hunting ground at sinabihan ang bata na mag-focus dahil ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkatapos ay hinugot ng mukhang pagod na lalaki ang kanyang espada at sumigaw ng krayon. Sa sandaling ginawa niya yon, kumalat ang mga shockwave sa buong lugar, na pumilit kay Xion na takpan ang kanyang mga tainga. Sa simula, walang ideya si Xion kung ano ang nangyayari. Pero nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang puno pala ang dungjon ng mga halimaw na parang ibong apoy na nagliliparan sa lahat ng dako. Mukhang tuwang-tuwa si Dayoden sa laban at sinabihan ang ating bida na mag-isa na siya ngayon at dapat niyang alamin kung paano mabuhay. Nalagay si Xion sa isang sitwasyong buhay o kamatayan at nagsimulang murahin ang matanda. Tumingin siya sa paligid para mag-isip ng kahit anong magagawa niya, pero naging malinaw na napapaligiran siya at wala nang matatakbuhan. Masyadong mabilis kumilos ang mga halimaw para masundan niya ng maayos o kahit iwasan sa tamang oras. Patuloy silang nagpapakawala ng maliliit na atake sa kanya habang unti-unting pinupunit ang kanyang mga damit. Ni hindi makahanap si Xion ng paraan para makatakas, at nagsimula siyang magtaka kung bakit paulit-ulit na pinupuntirya ng mga nilalang ang kanyang kaliwang bahagi. Tumingala siya at desperadong sinubukang magbato ng buhangin sa mga lumilipad na hayop, pero madali nilang naiwasan ang kanyang mga atake at sumagot ng maraming sarili nilang mga tira. Pakiramdam ng ating bida ay wala siyang kwenta kumpara sa matandang hukluban. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang magandang mukha sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang mga braso, habang patuloy na dumarating ang mga atake mula sa lahat ng direksyon. Napagtanto ni Xion na mamamatay siya kaagad kung magpapatuloy siyang maglaro-laro lang ng walang ginagawa. Nakakaramdam siya ng awa sa sarili sa pag-iisip na maaari siyang mamatay kahit na 2 beses na siyang iniligtas ng matanda. Sa sandaling iyon, naalala niya ang eksena kung saan muling lumitaw sa harapan niya ang matanda at tinawag siya. Sinusubukang pakinggan ni Xion kung ano ang sinasabi ni Dayoden, ngunit matindi ang ugong sa kanyang mga tainga at hindi siya makarinig ng maayos. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng matanda na tumingin gamit ang mana sa halip na umasa sa kanyang mga mata. Kahit na tinatawag ang sarili na isang talunan, tumanggi siyang sumuko at nagsimulang maghanap ng paraan para maramdaman ang mga kaaway na hindi kayang sundan ng kanyang paningin. Dahan-dahan niyang tinitipon ang mana sa kanyang mga mata at unti-unting pinapataas ang kadalisayan nito. Nag-focus siya ng husto at sinubukang damhin ang daloy ng mana tulad ng iminungkahi ng matanda. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay gumana na ito habang nagsisimula niyang maramdaman ang kapangyarihang mahika sa loob ng mga hayop. Ngayon ay kaya na niya silang sundan. At sa sandaling pumasok sa abot tanaw ang kanilang mana, umatake siya sa pinakamalapit na posibleng punto at sa wakas ay napatumba ang 2 lava bird na tumatarget sa kanya. Samantala, abala ang matandang hukluban sa pakikipaglaban sa mas malalaking halimaw at mukhang ine-enjoy niya ang bawat segundo nito. Nagkomento siya na hindi niya na matandaan kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong kasabikan sa isang laban. Pagkatapos ay sumugod siya at nagpakawala ng malakas na suntok na hinati sa 2 ang isang dambuhalang halimaw na parang buwaya. Habang tinatapos ng matandang hukluban ang nilalang, nagkomento siya na nakakahiya na hindi man lang ito naging karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Mukha siyang dismayado dahil hindi niya nakuha ang kasabikan na inaasahan niya mula sa laban. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at sinabing malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga dungjon kumpara noong bata pa siya. Samantala, matapos mapanood ang malaking buwaya na madaling matumba, hindi maiwasan ni Xion na makaramdam ng kaunting awa para dito. Hirap siyang maniwala kung gaano kadali itong pinatay ng matanda na parabang isa lamang itong maliit na butiki. Kasabay nito, siya mismo ay umaabot na sa kanyang limitasyon at napatawa pa ng pagod sa sarili niyang sitwasyon. Bigla, isang malakas na shockwave ang tumama sa kanya na nagpaluhod sa kanya habang nasusuka siya dahil sa impact. Halos hindi na siya makatayo muli at tinanong si Dayoden kung ano ang nangyari. Kalmadong ipinaliwanag ni Dayoden na ang shockwave na naramdaman niya ay ang atungal pala ng dungeon boss. Ipinagpatuloy niya na ang bawat dungeon ay may final boss na naghihintay sa dulo at ang nasa dungeon na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya naparito. Noon din, isang dambuhalang dreke ang bumaba mula sa itaas, at kinilala ito ng matanda bilang isang crimson dreke. Nang marinig ang salitang dreke, mabilis na nagtanong si Xion kung ibig sabihin ba nito ay isang dragon, ngunit agad itong itinanggi ni Dayoden. Nagkomento pa ang matanda na nakakainis na isang barang na nilalang ang kailangan niyang harapin sa halip na isang tunay na dragon. Kahit na, malinaw na mapanganib ang drake na ito dahil napapalibutan ito ng isang malakas na force field. Naalala ni Xion na narinig niyang ang mga brank at mas mataas na halimaw ay may mga natatanging katangian na katulad ng sa mga tao. Batay sa sistema ng ranking ng mga Awakener, ang isang pulang force field ay nagpapahiwatig ng isang close combat type. Ngunit nang mapansin niya na asul ang aura sa paligid ng drake, sumigaw siya na nangangahulugan itong isang magic type ang nilalang. Bago pa sila makakilos, nagpakawala ang drake ng isang atake ng itim na apoy diretsyo sa kanila. Natigilan si Xion sa gulat, hindi man lang maisara ang kanyang bibig,
at sa takot, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Kasabay nito, lumundag ang matandang hukluban diretsyo sa pinagmulan ng atake, at ibinagsak ang kanyang dambuhalang espada diretsyo sa ulo ng Drake. Mabilis na nakabawi ang Drake at gumanti ng kalmot sa matanda gamit ang mga kuko nito. Gumanti si Deoden sa atake gamit ang crayon, ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, nahuli ang matanda sa hawak ng Drake. Agad na sinamantala ng nilalang ang pagkakataong ito, at naghanda na magbuga ng apoy ng malapitan. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Deoden at sa pilitang isinara ang bibig ng Drake, na ikinulong ang apoy sa loob nito. Tinanong niya ang halimaw kung nararamdaman nito ang sakit at pagkatapos ay sinabihan itong huwag mag-alala dahil tatapusin na niya ito. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada, sumugod si Deoden at muling hinarap ang Drake, idineklara na ito na ang huling araw na mabubuhay ito. Samantala, tumatakbo si Zeon para iligtas ang kanyang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na naiipit sa gitna ng matinding laban na ito kung saan hindi man lang siya makatayo ng tuwid para ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kakayahan at bumuo ng isang pader ng buhangin sa likuran niya sa pagtatangkang harangan ang paparating na mga shockwave. Sinigawan niya silang dalawa na dalhin ang kanilang laban sa ibang lugar habang nagtataka kung paano ang simpleng shockwave ay makapagdudulot ng ganito kalaking pinsala sa kanya. Sa kabilang banda, halatang nag-enjoy ang matanda. Sumisigaw siya na para lang daw siyang nasa isang amusement park. Noon din, isa pang shockwave ang sumugod papunta kay Zeon, at sa pagkakataong ito, masyadong biglaan para siya'y makakilos. Napagtanto niyang tapos na siya at tumalsik ng malayo dahil sa impact. Brutal ang kanyang pagbagsak at napunta siya sa magma, na nag-iwan sa kawawang bata na tulala, habang napagtanto niyang mamamatay siya bilang isang talunan na hindi man lang nakahanap ng babae. Ang kwento ay lumipat sa matandang hukluban, na halatang walang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa ating bida. Sa halip, patuloy niyang binubuli ang Drake at tinawag itong isang kahihiyan sa lahat ng boss monster dahil sa napakahinang pakikipaglaban. Dahil sa walang tigil na pang-insulto, nag-ipon ang Drake ng isa pang atake ng hininga. Nang makita iyon, napangiti si Deoden dahil hindi niya inaasahan na mayroon palang ganito kasayang alas ang mahinang nilalang na ito. Ang puro na hininga ng mahika ay humawi sa hangin, winawasak ang halos lahat ng bagay sa daanan nito at lumalaki habang lumalayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto ang Crimson Drake, kumbinsido na ang baliw ay naging alikabok na. Ngunit sa sandaling marinig nito ang kanyang boses na nagtatanong kung may hinahanap ba ito, napagtanto ng kawawang nilalang na tapos na siya. Nagpakawala ito ng isang masakit na atungal at lumingon para lang makita siyang kaswal na nakaupo sa katawan nito. Ang kanyang espada ay nakabaon ng isang buong metro sa loob nito, at mahinahon niyang ibinunyag na matagal na siyang naghahanap ng isa sa uri nito. Sa huli, kailangan niya ng puso ng Crimson Drake para lumakas ang kanyang crayon. Nakalulungkot, ngunit walang pagpipilian ang hayop kundi mamatay para sa layuning iyon. Dahil doon, mas lalo niyang ibinaon ang espada, hinahayaang pumasok ang mahika sa katawan nito. Ang dambuhalang nilalang ay nagwala sa sakit habang tumatagos ang talim sa katawan nito. Pagkatapos makuha ang puso ng Drake, nagsimulang kumislap ang crayon ng malakas na pulang aura. Tiningnan niya ang kanyang espada ng may kasiyahan, natutuwa na nalampasan na naman nito ang mga limitasyon. Noon din, naantala ang kanyang kakaibang bonding moment sa espada ng ating bida na nagtanong kung bakit kinakausap niya ang kanyang sandata na parang baliw. Maaaring baliw ang lalaki, pero napakalakas din niya lalo na't mag-isa niyang tinalo ang isang Crimson Drake. Samantala, nagulat si Deoden na buhay pa pala ang maliit na paslit. Ipinaalam sa kanya ng ating bida na nalintikan siya, at gumapang siya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Nang bumagsak ang lupa sa ilalim niya at siya ay nahulog, hindi lang siya umupo doon at naghintay na mamatay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pagmamanipula ng buhangin upang lumikha ng isang unan na nagpabagal sa pagbagsak. Iyon ang nagligtas sa kanya mula sa pagiging parang dinurog na kamatis. Kahit siya ay hindi makapaniwala kung gaano siya kagaling sa pag-iwas sa kamatayan sa tuwing nagkakaproblema. Idinagdag niya na ang patuloy na pagtama sa kanya ng mga shockwave ng isang baliw ay nagpatalas ng husto sa kanyang mga reflexes. Bahagyang humanga si Deoden doon, ngunit sa ngayon, may mas mahalagang bagay na dapat harapin. Bigla siyang hinawakan ng matanda sa damit na parang isang paslit na walang alam, sinasabing guguho na ang dungsyon ngayong patay na ang boss. Kailangan nilang umalis kaagad, ngunit litong-lito ang ating bida kung ano ang kinalaman noon sa pagbuhat sa kanya na parang pinamili. Humagalpak ng tawa ang matandang hukluban na parabang narinig niya ang pinakamagandang biro sa kanyang buhay, hindi dahil nakakatawa talaga, kundi dahil sa susunod na mangyayari. Walang babala, inihagis niya ang ating bida sa isang maliit na itim na siwang na bumuka sa harap nila at kaswal na sumigaw, "Kita-kits." Habang nasa ere, nagpakawala ang ating bida ng bawat mura na alam niya at tinawag siyang mas masahol pa sa gagong si Parkman Ho. Isang segundo ang lumipas, iniluwa siya sa kabilang panig habang bumubukas ang black hole at pinagulong-gulong siya sa buhangin ng ilang beses. Habang nagdudura ng buhangin mula sa bibig at tuliro, nagtataka siya kung saan na naman siya napadpad.
Kalmadong ipinaliwanag ni Deoden na nasa ibabaw sila. Kapag natalo ang isang dungeon boss, nagbubukas ang mga bitak palabas bilang daanan. Nang marinig iyon, agad siyang nagsimulang magreklamo na sana ay naglakad na lang sila palabas sa halip na itapon na parang basura. Sa wakas ay naubos ang pasensya ng matanda at nilinaw ang isang bagay. Inaamin niya na medyo kapaki-pakinabang ang kapangyarihan sa buhangin ng bata. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan nito, mas wala itong silbi kaysa sa isang mapurol na kutsilyo. Dahil doon, binigyan niya ito ng dalawang pagpipilian. Maaari siyang magtungo sa timog sa New Soul City at magpatuloy sa pamumuhay bilang isang hamak na nilalang tulad ng dati, o maaari niyang piliin ang masayang landas. Sa ilalim ng kanyang gabay, mula sa isang walang alam na tanga ay magiging isang mas malakas at mas mabilis na tanga. Naguluhan si Zion doon at nagtanong kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin sa pagsunod sa kanya, at higit sa lahat, gaano katagal iyon abutin. Prangkang sinabi sa kanya ng matandang mandirigma na wala siyang ideya. Maaaring abutin ito ng mga buwan, taon, o kahit mga dekada. Kahit siya ay hindi mahuhulaan ang hinaharap. Nahaharap sa isang pagpipilian na maaaring ganap na magbago ng kanyang buhay, nakatayo si Zion doon na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Binuod ito ng matanda sa pinakamalupit na paraan na posible. Maaari siyang bumalik sa kanyang nakakainip na buhay, o maaari siyang pumili ng isang landas kung saan para siyang nag-speedrun ng buhay na may 99% tsansang mamatay. Nagsimulang tumawa ang binata na parang baliw at kinuwestiyon kung tuluyan nang nawala sa katinuan ang matanda. Nagkunwari si Zion na mayroon siyang marangyang palasyo na babalikan kasama ang isang komportableng kama at tinanong kung seryoso bang inaasahan ng matanda na isusuko niya ang lahat ng iyon para lang sumunod sa isang mabahong matandang hukluban sa nag-aapoy na disyerto ng walang kasiguraduhan, lalo na't maaaring bigla na lang mamatay ang matanda dahil sa edad nito. Sumagot ang matanda ng nililinaw na ito mismo ang inaasahan niyang gawin ni Zion. Nagkunwari ang ating bida at bumuntong hininga na nagpapakita kung gaano kasakit ang desisyon, pero pumayag pa rin siyang sumunod dito. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kapanipaniwalang kwento na nagpapaliwanag na sa tuwing may nanggagalit sa kanya, kailangan niyang ayusin agad ang mga bagay, ngunit inaamin niya na sa kasalukuyan ay masyado pa siyang mahina para maghiganti. Nagpatuloy siya sa pagsasabing nasa listahan din ng paghihiganti ang matanda, pagkatapos ay pinuri kung gaano ito kalakas kumpara sa sinumang nakilala niya noon. Idinagdag ni Zion na nagdududa siyang makakatagpo pa siya ng sinumang mas malakas kaysa dito. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kakumpiyansa at positibo, pinutol siya ng matanda at inasar, tinatanong kung ibig sabihin ba noon ay kumpiyansa siyang mamamatay ng maaga. Itinanggi ito ni Zion at ikinuyom ang kanyang kamao, ipinapahayag na magiging mas malakas siya kaysa sa lahat. Sumagot ang matandang hukluban na sa ganoong ugali, papunta lang siya sa maagang tiket sa libingan, saka sinabihan siyang magpatuloy sa pagsunod. Patuloy niya itong tinatawag na tanga habang sinasabing malayo pa ang kanilang lalakbayin. Sa pag-usad ng kwento paglipas ng ilang panahon, basang-basa si Zion sa pawis at halos hindi makasabay sa bilis ng matanda. Tinawag niya ito, hinihiling na magdahan-dahan at magpahinga dahil 6 na oras na silang naglalakad. Patuloy siyang sumisigaw, ngunit ganap siyang binaliwala ng matanda at nagpatuloy sa paglalakad ng tahimik. Sinigawan ni Zion ang sarili, sinasabing hindi siya isang masungit na teenager, at nagtataka kung bakit niya nararanasan ang lahat ng biglaang pagbabago ng mood na ito. Ang init sa paligid niya ay hindi matiis, at nagsimula siyang mag-isip kung gaano kataas ang temperatura. Bukod pa roon, pinapahirap ng maluwag na buhangin ang bawat hakbang, at nagsimula siyang mag-alala na baka matumba siya dahil sa heat stroke sa ganitong takbo. Kung kailan malapit na siyang sumuko, sa wakas ay ibinaling ng matanda ang kanyang atensyon sa kanya na para bang hinihintay niya ang mismong sandaling ito. Tinawag niya itong isang hangal na hindi man lang magamit ang maliit na bahagi ng sarili niyang kapangyarihan. Nang magmukhang tuliro si Xeon, ipinaalala sa kanya ng matanda na isa siyang sand manipulation user, ngunit nahihirapan siyang maglakad ng maayos sa buhangin na dapat ay pinakamadaling bagay para sa kanya. Nang sinubukan ni Xeon na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing ilang araw pa lang siyang nagising at class pa rin, agad na nainis si Deoden. Sinabi niya sa binata na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, nililinaw na wala siyang pakialam sa klase nito. Pagkatapos ay kinuwestiyon niya ito, tinatanong kung naniniwala ba talaga siyang ipinanganak na S-class ang mga tao, habang siya lang ang nag-iisang dehado. Hinawakan ng matanda ang binata sa kwelyo at tinanong kung plano ba niyang sumuko, dahil lang sa tingin niya ay hindi siya binyayaan. Patuloy siyang sumisigaw hanggang sa mawalan siya ng pasensya, at ibinalik ang binata sa buhangin, sinasabihan siyang alamin kung paano gamitin ang kanyang kakayahan ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Deoden na gamitin ang kanyang utak at unawain ang sarili niyang kapangyarihan dahil dapat alam niya ito ng husto kung gusto niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon at maging mas malakas. Kung kailan nagsisimula ng isipin ni Xeon na baka medyo makatwiran naman ang matanda, biglang sumigaw ulit si Deoden at nagbanta na mamamatay siya kung hindi niya ito malalaman.
Nagsimulang muli si Zion at nag-focus sa kanyang kakayahan. Ang alam niya ay ang saklaw ng buhangin na kaya niyang kontrolin ay nasa 5 metro lamang. Pagkatapos ay sinuri niya ang sitwasyon at napagtantong hanggang bukong-bukong lang ang buhangin. At kung sa paano man ay magagawa niyang maging kasing tigas ng sahig, baka mas makatipid siya ng enerhiya habang gumagalaw. Sinubukan ng ating bida na gawing siksik at matigas ang buhangin, at sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang paglalakad sa nakakapasong disyerto ay biglang naging parang madali para sa kanya. Gayunpaman, agad niyang napagtanto kung gaano karaming mana ang nauubos sa kanya, at naiintindihan niyang maaaring hindi niya ito mapanatili ng matagal. Lumipat si Zion sa planyi at sinubukang ituon ang mana sa kanyang mga binti. Epektibo rin ito sa hindi inaasahang paraan. Nakikita siyang puno ng enerhiya at paulit-ulit na sumusubok, lihim na napangiti ang matanda, naaalala ang sarili niyang mga araw noong siya ay isang masiglang bata pa. Kahit na laging sinasabi ni Xeon na isa lang siyang E-class, nananatiling kumpiyansa si Dayoden na ang kontrol niya sa mana at ang kanyang potensyal ay dapat na nasa level o E man lang. Nakikita ng matanda ang malinaw na potensyal sa binata. Noong mga oras na yon, may natuklasan si Xeon na bago at nagsimulang mag-ingay tungkol dito. Tumatakbo siya palapit sa matanda habang sumisigaw na kinokontrol lang niya ang buhangin na dumadampi sa kanyang mga paa at mas naging madali na ngayon ang paglalakad. Nang magsimula siyang magyabang at ipakita pa sa matanda ang kanyang gitnang daliri, habang hinahamon itong gawin din yon, sinuntok siya ng matanda sa ulo. Sinabihan niya ang binata na itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Agad na natumba si Zion at nawalan ng malay. Paggising niya, nakita niya ang marumi niyang mukha na nakadikit sa mabuhanging sahig sa dilim. Habang umunguya ng beef jerky, sinabi ng matanda na natutuwa siyang sa wakas ay nagising na ang bata. Nakakapagod talaga siyang buhatin hanggang dito. Habang sinusubukang umupo ng ating bida at nagrereklamo na wasak ang buong katawan niya sa mga pinsala, inihagi sa kanya ng matanda ang isang bungkos ng jerky. Pagkatapos ay sinabi niya sa bata na makinig ng mabuti sa isang kwento mula sa kanyang kabataan. Ayon sa kanya, iyon ang mga magagandang panahon, noon kapag mahina ka ay hindi ka mapapatay. Sa katunayan, ang pagprotekta sa mahihina ay itinuturing na marangal na tungkulin ng mga may kapangyarihan. Ngunit matagal nang nawala ang mundong iyon, at halatang namimiss niya ito. Mabilis na natapos ang kwentuhan, at sinabi sa kanya ng matandang guro na bumangon na kung ayaw niyang mamatay. Tahimik na nakikinig ang ating bida sa kanyang guro sa halip na sumagot pabalik. Sa kanyang pagkagulat, binigyan siya ulit ng matanda ng isa pang piraso ng jerky. Dahil sa kwento mula sa nakaraan, napagtanto niyang marami palang karunungan ang matanda. Mukhang tuyong relikya si Dayoden, ngunit dala niya ang mga dekada o baka kahit siglo ng karanasan. Habang pinapanood siyang kumain, may napansin siyang isang interesanteng bagay. Kahit na may mga luma at pudpud na ngipin, hindi nahihirapan ang matanda sa jerky. Sa pagmamasid pa lang, nalaman niya ang paraan. Sa halip ng uyain ito ng direkta, palambutin muna ito gamit ang laway bago kagatin. Iyon ang tamang paraan ng pagkain ng jerky sa isang tuyo at tigang na disyertong tulad nito. Pakiramdam niya ay hindi lang siya pinapakain ng matanda, kundi dahan-dahan siyang tinuturuan kung paano mabuhay ng mag-isa, tulad ng pagpapakita sa isang tao kung paano mangisda sa halip na abutan siya ng pagkain. Pagkatapos noon, muling umalis ang dalawa sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Habang nasa daan, patuloy niyang kinukulit ang kanyang guro para sa isa pang piraso ng jerky, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na manahimik. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang maramdaman niya ng husto ang lamig. Nagsimula siyang bumahing ng walang tigil, ang buong katawan niya ay nanginginig na parang isang vibrating machine sa nagyayelong gabi ng disyerto. Samantala, ang matanda ay nag-uunat na parang nagre-relax sa isang beach sa Hawaii, walang anumang epekto. Kasabay nito, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit palaging kinakausap ng baliw na ito ang kanyang espada. Pagkatapos ay nagsimula siyang mauhaw at humingi siya ng tubig. Ngunit ganap siyang binaliwala ni Dayoden at ininom ang bawat huling patak para sa sarili. Ang panonood doon ay talagang ikinainis niya, lalo na't hindi man lang nag-abalang magbahagi ang sakim na guro. Kahit noon, napagtanto niyang kulang ang kanyang damit. Hindi tulad ng matanda, hindi niya kayang pigain ang hamog mula sa maluwag na tela para inumin. Gayunpaman, yumuko siya at sinimulang dilaan ang maliliit na patak ng hamog sa sarili niyang katawan. Tulad ng isang desperadong ligaw na tuta, gagawin niya ang lahat para maabot ang antas ng kanyang master. Nakita yon, tinawag siya ng matanda na ulyanin, ngunit nakatwiran siyang hindi siya ulyanin. Isa siyang mayabang na tanga. Binaliwala ang kanyang kalokohan, sinabihan siya ng matanda na manahimik at mag-focus sa pagdama sa kanyang paligid. Walang alam gaya ng dati, tumahimik siya at sinubukang makinig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang makaramdam ng mahinang panginginig sa paligid niya. Dahan-dahan, napagtanto niyang nagmumula ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Bago pa man siya kumurap, nakita niya ang daan-daang kumikinang na mata na nakapalibot sa kanila. Sila ay mababangis na hayop, handang lapain ang anumang mahawakan ng kanilang mga panga.
Karaniwang aktibo sa gabi ang mga horned hyena, pero sa kasamaang palad, naabutan sila ng madaling araw. Habang naglalabas ng pangil ang mga hayop at naghahandang lapain siya, tinanong ng matanda kung kaya niya o kung kailangan niya ng tulong ni Itay. Mukhang nahawa na rin siya sa kabaliwan dahil tumawa siya at sumagot na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang maalikabok na matanda. Minamanipula ang buhangin sa paligid niya, naghanda siya para sa isang labanang patayan sa mga ligaw na hayop. Una, gumawa siya ng bala ng buhangin at pinaputok ito diretsyo sa isa sa mga hyena. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng malalaking matutulis na tumigas na buhangin, na lumilikha ng isang nakamamatay na sona na pumapatay sa sinumang pumasok sa kanyang sakop. Ngunit habang tumatagal ang laban, nagsimula na siyang kapaguran. Sumigaw siya sa pagkadismaya, pakiramdam niya'y naipit siya sa isang walang katapusang zombies mode sa COD. Kumikirot ang sakit sa kanyang dibdib, at halos bumagsak siya, na pagtantong maaari siyang mamatay sa pagkaubos ng mana bago pa man siya matapos ng mga hayop. Nilinaw nito ang isang bagay, hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya ng mas matalinong paraan para lumaban. Nagpalabas ng isa pang bala ng buhangin sa kanyang kamay, nagsimula siyang mag-isip ng malalim kung paano gamitin ng mas mahusay ang kanyang enerhiya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang sumugod ang isang hyena at ibinaon ang mga ngipin nito sa kanyang braso. Sa paanuman, nagawa niyang alisin ito, ngunit malubha ang pinsala. Punit-punit ang kanyang braso na may mga butas na parang SpongeBob. Kahit na, ang pinsalang iyon ay nagdulot ng isang eureka moment. Tinuruan siya ng mga butas na iyon ng pinakamahusay na paraan upang gamitin ang kanyang pagmamanipula ng buhangin. Tumayo siya ng tahimik, pinaplano ang kanyang susunod na galaw habang sumusugod sa kanya ang grupo, gutom at handang lapain siya. Bago pa man sila makarating sa kanya, inilabas niya ang kanyang bagong-bagong teknik. Daan-daang napakanipis ngunit matutulis na sand spike ang sabay-sabay na sumulpot mula sa lupa. Tinagos nila ang bawat hayop at ginawang tinuhog na hyena kebab ang buong grupo. Humagalpak ng tawa ang kontrabida tulad ng kanyang maestro. Ang panonood sa kanyang mga kaaway na bumagsak mula sa isang malinis na atake ay mas kasiya siya kaysa sa pasabugin ang kanilang mga ulo. Ang pag-aaksaya ng mana sa laban ay ang pinakamabilis na paraan para mapabilis ang kamatayan. Samantala, ang kanyang mga tumpak na spike trap na bumubutas ng malinis sa mga target ay sukdulan ang kahusayan. Kung ikukumpara sa kanya, mas mabagal lumaban ang matanda, isa-isang sinasalubong ang mga kalaban. Kumapit ang mga hyena sa kanyang mga braso at kinagat siya, ngunit tumawa lang ang baliw na parabang kinikiliti siya. Matapos magsaya, isang marahas na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang sa wakas ay nagseryoso siya. Sa sandaling makita ni Xeon ang baliw na ekspresyong iyon, agad niyang naintindihan kung ano ang darating. Pinatatag niya ang kanyang sarili, kinatatakutan na ang muling pagharap sa kabaliwang ito. Sa isang masamang ngiti, inutusan ng matanda si Cryon na lipulin ang kanyang mga kaaway. Sa isang iglap, sumabog ang isang malakas na kapangyarihan at nagpadala ng mga shockwave na tumangay sa buhangin at mga hayop. Halos hindi nagawang protektahan ng ating bida ang sarili gamit ang isang pader ng buhangin, habang ang mga hyena ay tumilapon na parang mga bala ng kanyon sa malayo. Nang humupa na ang lahat, nakatayo lang siya roon na hindi makapaniwala. Ang sentro ng pagsabog at ang landas ng pagkawasak na umaabot sa unahan ay nag-iwan sa kanya na ganap na hindi makapagsalita. Dahil doon, kinuwestiyon niya kung tao ba si Dayoden, dahil walang normal na tao ang makakagawa niyon nang hindi gumagamit ng anumang uri ng skill. Kasabay nito, napagtanto niya na ang pagiging mayabang sa paligid ng isang halimaw na tulad nito ay isang mabilis na paraan para mamatay. Samantala, nagsimulang umubo ng malakas si Dayoden, nabulunan sa alikabok na siya mismo ang gumawa. Sinasamantala ang sandaling iyon, sumugod ang alpha ng mga horned hyena at sinaksak siya ng sungay nitong may kuryente. Nabigla, ang matanda ay tumingin pababa na may bahagyang pagkalito, nagtataka kung bakit mayroong uri ng magic field ang hayop sa paligid nito. Malinaw na minamaliit niya ito dahil ang isang ito ay hindi bababa sa rank. Nang makita siyang nasa sitwasyong nakamamatay, nataranta si Xeon at sumigaw na mag-ingat siya. Lumalabas na walang kwenta pala ang pag-aalala. Kaswal na hinawakan ni Dayoden ang sungay ng hyena na parang sa kanya ito, halos hindi nagre-react sa kumakaluskos na kidlat na dumadaloy dito. Nagka-error 404 screen ang ating bida, hindi maproseso kung anong uri ng quantum physics ang nasasaksihan niya. Maging ang alpha ay nagtaka at umatras nang makita ang matandang baliw na nag-enjoy sa kidlat na parang pinapahinga nito ang kanyang nananakit na mga kalamnan. Pagkatapos ng kanyang masahe, ipinaalam niya sa kaawa-awang nilalang na katapusan na nito. Tumalon siya sa alpha at ibinaon ang kanyang espada ng malalim sa katawan nito, na nagpakalat ng dugo sa buong larangan ng digmaan. Habang pinapanood iyon, napagtanto ni Zion na isa siyang tanga sa pag-aalala sa lalaking ito. Pagkatapos ng laban, nagsimulang kumuha ng mga kapaki-pakinabang na materyales ang dalawa mula sa mga horned hyena. Suot ang balat ng alpha, tinanong ng ating bida si Dayoden kung kailan sila sa wakas alis. Nagulat siyang makita na kinukuha pa ng matanda ang mga sungay, ipinapaliwanag na mahalagang materyales ito para sa paggawa ng mga sandatang nakabase sa kidlat.
Bigla na lang, inihagi sa kanya ng matanda ang isang punyal, binibigyan siya ng armas para manghuli. Nilinaw niya na mula ngayon, kailangang maghanap ng sariling pagkain ng bata. Wala nang libre. Dahil karamihan sa karne ng horned hyena ay nakalalason, isang maling kagat lang ay ikamamatay niya. Tanging ang kalamnan mula sa tagiliran ang ligtas kainin. Habang kaswal na humihiwa ng karne si Deoden, napansin niyang nakatitig lang ang bata at sinigawan siyang tumigil sa pagtunganga. Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting kumilos na siya at kumuha ng sariling pagkain bago sumikat ang araw. Dahil doon, nagsimulang kumuha ng karne ang ating bida sa sarili niyang paraan hanggang sa sumikat na ang araw. Mukha na siyang mas may karanasan kumpara sa dati. Kahit na wala pa rin siyang sapat na mapagkukunan ng tubig, marami siyang nakaimbak na karne sa kanyang supot. Bukod pa riyan, ang kanyang sandwalking skill ay nagpapadali sa paggalaw sa araw. Naging medyo mayabang, inasar niya ang matanda, tinatanong kung nahihirapan itong maglakad at naiinggit sa kanyang munting kakayahan. Sa pagkakataong ito, naiwasan niya talaga ang suntok ng lalaki at inilabas ang kanyang dila na parang isang nakakainis na paslit. Ngunit ang pangalawang atake gamit si Cryon ay nagpatauhan sa kanya. Habang idinura niya ang buhangin, prangkang sinabi ni Deoden na sobrang sakit ng kanyang likod at ang isang murang walking trick ay hindi nagpapaging espesyal sa kanya. Nagtampo si Xion at sinabing nagbibiro lang siya. Uhaw na siya, at ngayon puno pa ng tuyong buhangin ang kanyang bibig. Tapos napansin niyang may mali. Hindi na pala ganoon katuyo ang kanyang bibig. Medyo mamasa-masa ang hangin. Saglit siyang nagtaka kung naghahalusinate ba siya, ngunit kinumpirma ng itsura sa mukha ni Deoden na totoo ito. Sa kabilang banda ng burol ng buhangin sa harap nila ay mayroong isang bagay na pangarap mahanap ng bawat manlalakbay sa disyerto, isang oasis sa disyerto. Habang paakyat sa burol, nagsimulang sumigaw si Xion sa tuwa nang sa wakas ay makakita siya ng isang lawa sa totoong buhay. Binaliwala niya ang lahat ng pag-iingat at dumulas pababa sa buhangin, desperado para sa nakakapreskong tubig. Sumimangot ang matanda sa pagkadismaya, ngunit hindi siya pinigilan. Tumakbo diretsyo ang ating bida sa gilid at inilubog ang kanyang ulo sa tubig, hinahayaan ang kanyang tuyong balat na sipsipin ang kinakailangang halumigmig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang lumipad ang kanyang isipan. Mula nang dumating dito, naipit na siya sa nakakapasong init ng disyerto, at ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang lumamig ang kanyang katawan. Bigla siyang natauhan nang mapansin niya ang isang maliwanag na ilaw sa kailaliman ng lawa. Nagsimulang antukin si Xion habang patuloy siyang nakatitig dito, dahan-dahang naubusan ng hangin. Bigla na lang, tinawag ni Deoden ang kanyang pangalan at nagmamadaling bumaba sa dalisdis. Gayunpaman, nanatiling tulala ang ating bida, hindi alam na isang malaking halimaw sa dagat ang dahan-dahang papalapit sa kanya. Sa huling sandali, nagawang hilahin siya ng matanda palabas bago pa siya maging pagkain ng isda. Inihagi si Xion sa lupa, tumalon si Deoden sa air at hinarap ang halimaw na isda. Sa isang malinis na hiwa ng kanyang espada, agad niyang pinabagsak ang malaking nilalang. Samantala, pinapanood ng ating bida ang lahat ng nangyayari, ngunit na-distract sa bahagharing nabubuo sa ibabaw ng oasis. Kinalagkad ng matanda ang higanting isda palabas ng tubig at ipinaliwanag na ito ay isang sand angler. Ginagamit ng isda ang ilaw sa ulo nito upang i-hypnotize ang biktima bago sila lamunin. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon at pinalo niya ang ating bida para mawala ang katigasan ng ulo nito. Pagkatapos ay nagsimulang pagalitan siya ng matanda dahil sa pagkalimot sa lahat ng itinuro sa kanya at pagiging masyadong pabaya. Nagpatuloy si Deoden, sinasabing ang mga pabayang tulad niya ang laging unang namamatay sa malupit at walang awang kapaligiran ng disyerto. Opo lang ang naisagot ni Xion at napabuntong hininga ang matanda. Nang makitang nakikinig sa wakas ang kanyang estudyante, iniwan na niya ang usapan at sa halip ay sinabihan siyang simulang balatan ang halimaw. Ang sand angler ay isang C-rank na magic beast at ang balat sa tiyan nito ay perpektong material para sa paggawa ng isang balabal. Nalito ang ating bida at nagtanong kung talagang kailangan ng matanda ng balabal na halos ikasira ng ulo nito. Naabot na ang kanyang pasensya sa katangahan para sa araw na yon, sinimulan niyang laitin ang bata at tinawag siyang mas tanga pa sa isang walang utak na starfish. Sa nakakatawang paraan ay nagsimulang dumugo muli ang mga tainga ng ating bida at mabilis na humingi ng paumanhin na may kabadong ngiti. Nagpatuloy ang matanda, sinasabing kahit na maraming nagbago sa isda, kahawig pa rin ito ang mga species na dating nabubuhay sa Earth. Sinabihan niya si Xion na tingnan itong mabuti dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng totoong isda. Naisip ng ating bida na talagang nakakatakot ang mga isda at nagsimula na siyang balatan ito. Dahil sa kapalpakan niya sa paghawak dito, sinabihan siya ni Deoden na itigil ang pagtrato sa isda na parang minamasahe ang kanyang lola. Sinabihan siya ng ating bida na huwag makialam, pero bumalik din ang pokus sa gawain. Napagtanto niya na masyadong makunat ang balat para hiwain ng ordinaryong kutsilyo. Pagkatapos ay nagpadaloy si Xion ng mana sa kanyang talim, pinatalas ito para madali niyang mahiwa ang balat. Ginamit niya ang kutsilyo para tanggalin ang mga kaliskis at ginawa itong maliliit na karayom.
Para sa sinulid, nagpa siya siyang gamitin ang mga litid na nagdudugtong sa laman at buto. Kahit sa lahat ng kanyang mga ideyang pang-Oscar, ang huling resulta ay naging isang ganap na gulo ng isang balabal. Habang nakasandal sa patay na isda, inasar siya ng matanda sa pagsasayang ng magandang huli sa isang bagay na walang kwenta. Pero hindi tumigil doon ang ating bida at nagpa siyang subukang muli dahil marami pa siyang natitirang materyales. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nagtagumpay siya at itinaas ang isang tapos na balabal na mukhang disente naman. Medyo nadala si Zion at sinabing maaari niyang ibenta ang mga ito para kumita at magbukas pa ng sarili niyang patahian. Tinawag ng matanda ang kanyang pangalan, na naging dahilan para mabilis siyang mag-react habang sumisigaw na hindi niya ibibigay ang balabal. Gayunpaman, sa halip ay sinabi sa kanya ni Deoden na tigilan ang paglalaro habang hawak ang isang malaking organ na parang sako na tumutulo pa ng dugo. Sinabihan niya ang ating bida na simulang kainin ang apdo na ito dahil isa itong napakabihira at mabisang gamot. Sinubukan ni Zion na mga tuwiran, ngunit kinumpirma ng matanda ang kanyang takot na papatayin siya kung tatanggi siya. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang mabigat na organ sa mga kamay ng ating bida habang nagrereklamong pagod na ang kanyang mga braso. Tinitingnan ang kasuklam-suklam na bagay sa kanyang harapan, nag-atubili sandali ang ating bida, ngunit nagsimulang kumain na parang isang taong gutom na gutom. Kahit na mas mapait pa ito kaysa sa orange juice pagkatapos mag-toothpaste, patuloy niya itong nilalamon, ayaw niyang mamatay sa bugbog. Kakatwa, pagkatapos ng ilang kagat, pakiramdam niya ay hindi pa rin nasasapatan ang kanyang gutom at patuloy na kumakain ng kumakain. Sakto pagkatapos niyang ubusin ito, binalaan siya ng matanda na oras na para siya'y masunog. Nagulat si Zion doon habang nagtataka kung ano ang pinagsasabi ng matandang hukluban. Pagkatapos mismo niyon, naramdaman niyang nanikip ang kanyang lalamunan habang nagsisimula siyang mabulunan. Sa loob, pakiramdam niya'y may sumasabog na Chernobyl reactor. Nawalan ng kontrol ang kanyang buong katawan habang kumakalat ang matinding init sa lahat ng dako. Nagsimula siyang sumigaw sa di matiis na sakit habang sinasabihan siya ng matanda na huwag umarteng parang bata. Pagkatapos ay nagsimula siyang magmonologo, sinasabing ang lahat sa buhay ay parang oasis na ito, na lahat ay maglalaho na parang hindi kailanman umiral. Ipinaliwanag niya na ang mga sand angler ay muling isinisilang, na pinapanatiling balanse ang siklo. Bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ng ating bida at sinabihang itigil na ang mga madramang kwento at tulungan siya. Kahit habang pinapanood ang bata na namimilipit sa lupa na parang bulit na nabudburan ng asin, wala siyang ginawa at natulog na lang. Kinabukasan, sa wakas ay idinilat ni Zion ang kanyang mga mata at nakita ang matanda na nakatitig sa kanya na may masamang ngiti. Halos lumabas ang kaluluwa niya sa takot at sinigawan niya ang matanda dahil muntik na siyang atakihin sa puso. Nagpalitan pa sila ng ilang magagandang salita bago tinanong ng matanda kung ano na ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay napagtanto ng ating bida na may nagbago sa kanyang katawan. Mas magaan ang kanyang pakiramdam, mas malakas ang kanyang mga kalamnan, at ang mana sa loob niya ay halos umaapaw na. Sinusubukan ang kanyang bago at pinahusay na kapangyarihan, tinanong niya kung anong nangyari dahil pakiramdam niya ay uminom siya ng Super Soldier Serum. Ipinaliwanag ng matanda na dahil iyon sa apdo ng isda. Sabi niya, gumagana ang organ na yon na parang cheat item para mabuhay sa disyerto, na nagpapalakas ng husto sa isang tao. Isa itong napakahalagang bagay, kaya't hindi mapakali ang ating bida na pinayagan siyang gamitin ito. Binaliwala lang ito ni Deoden, sinabing ginawa niya lang iyon dahil masyadong mahina ang bata at ayaw niyang bumagal dahil sa kanya. Nangatuwiran si Zion na may pakinabang din siya minsan, ngunit sinabihan siya ng matanda na manahimik at magsimulang kumain dahil hindi sila alis hanggat hindi nauubos ang isda. Pagkalipas ng 4 na araw, sa wakas ay naubos nila ang sand angler hanggang sa malinis na mga buto na lang ang natira. Pagkatapos ay sinabi ng matanda na oras na para umalis muli. Ngumiti si Zion at isinuot ang kanyang bagong balabal habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang araw, malakas na maalikabok na hangin ang umihip sa kanila, hudyat ng pagsisimula ng isang sandstorm. Dahil sa kanyang bagong lakas, hindi gaanong apektado ang ating bida at nagulat siya na may sapat na tibay ang matanda para magpatuloy ng hindi bumabagal. Ilang araw nang hindi nagsasalita si Deoden, kaya't napaisip si Xeon kung dumadaan na ba sa male menopause ang matanda. 2 linggo na silang naglalakad, kaya't kinwestiyon niya kung alam ba talaga ng matanda kung saan sila pupunta. Sakto noon, isang higanteng halimaw na langgam ang lumitaw sa likuran ni Zion, ngunit mabilis siyang tumugon ng isang sandbeam attack. Iniisip niya kung gaano pa kalayo ang lalakarin nila, ngunit napansin niyang buhay pa ang halimaw na langgam. Nakuha nito ang kanyang atensyon habang inaamin niyang mas matibay ang nilalang kaysa sa inaasahan. Inaasahan niyang makakadaan ng walang problema, ngunit hindi nangyari ang gusto niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa buhangin, naramdaman niya ang papalapit na mas maraming langgam at nagpa siyang harapin sila ng direkta. Ibinabaon ang kanyang kamay sa buhangin, pinilit niyang lumabas sa ibabaw ang mga langgam habang nagsisimula silang palibutan siya.
Medyo nababagot na sa paglipol ng kawan-kawan ng mga langgam, nagpatuloy si Zion sa pag-atake sa kanila gamit ang buhangin. Kapansin-pansin ang pag-unlad ng kanyang teknik sa maikling panahon. Kung isipin, ang mga araw na may sandstorm ay talagang maganda para sa kanyang kapangyarihan. Halos walang katapusang supply ng bala saan man siya tumingin. Pero walang patawad ang bilis ng matandang hukluban. Hindi siya bumagal habang iniiwan ang tanga para asikasuhin ang mga nanggugulo sa likuran. Nagreklamo si Zion sa kawalan ng kahit katiting na katapatan. Hindi nakapagtataka na mag-isa pa rin ang hukluban sa kanyang katandaan. Habang nag-aalala siya kung naririnig ni Deoden ang kanyang panlalait, may naramdaman si Zion na problema sa loob ng kanyang 1-0 metrong detection range. Palagi siyang alerto, hindi kailanman nagpapabaya. Dahil dito, nakakatugon siya agad sa tuwing may lilitaw na magic beast, pero iba ngayon. Ang naramdaman niya sa sandaling ito ay nagpakilabot sa kanya. Ang natukoy niya ay hindi lang isang halimaw. Ito ay ang mismong anyo ng lagim. Ang sumunod ay isang stampede ng hindi mabilang na mga langgam na bumubulwak mula sa lupa. Ang hukbo ng mga peste ay lumitaw mula sa kung saan. Lumingon siya sa matanda para humingi ng tulong, kinikilalang hindi niya ito kaya. Pero tiningnan lang siya ni Deoden at umupo para manood. Kung may popcorn lang siya, malamang kumakain na siya. Alam ni Zion na walang tulong na darating. Bukod pa doon, hindi siya pwedeng laging umiyak sa hukluban sa tuwing nahihirapan siya. Imposibleng hindi naramdaman ng matandang yon ang paparating. Isa itong misyon, isang uri ng pagsubok. Kahit 1,000 o 10,000 pa ang mga insektong ito, mga peste lang sila. Kaya gumawa siya ng isang bola ng gumugulong na buhangin at ikinulong ang buong hukbo. Mahirap itong panatilihin buo, at lalo pang humirap ng may isa pang grupo na lumitaw para guluhin ang kanyang ginagawa. Gumuho ang kumpiyansa ni Zion habang kinaladkad siyang parang isang sako ng basura. Hinamon niya ang mga langgam na labanan siya ng isahan na parang lalaki sa halip na pagtulungan siya. Walang silbi ang kanyang pang-asar. Patuloy silang dumumog sa kanya na parabang siya ang pinakamatamis na pagkain sa disyerto. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng pagkakataon na patigasin ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa para gawing plataporma sa paglipad. Kahit na nasa taas na siya, nakahanap pa rin ng paraan ang mga langgam para abutin siya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang punso. Desperado siyang lumipad pataas sa mas mataas na lugar para sa mas magandang tanawin ng sitwasyon. Akala ni Zion ay ligtas na siya doon, ngunit nagkamali siya ng malaki. Sino ang mag-aakala na ang mga higanting langgam ay makakabuo ng mas higante pang punso sa pamamagitan ng pagkakabit-kabit? Halos matay siya sa takot nang biglang tumigil ang kanyang sandflyer. Nakakakilabot ang ingay na ginawa ng mga insekto habang nakakapit sila sa paa ni Zion na parang doon nakasalalay ang kanilang buhay. Walang awa siyang hinila sa kanyang bukong-bukong at ibinagsak sa buhangin. Inabot ng 1 minuto si Zion bago makabangon, habol ang hininga habang sumusuka ng dugo. Nang tumingala siya, nanonood pa rin ang matanda na may walang interes na itsura. Ang kawalang pakialam na yon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para magpatuloy. Gusto niyang patunayan na kaya niyang malagpasan ang pagsubok na ito. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nagpakita si Deoden ng positibong reaksyon. Nagustuhan niya ang diwa ng bata kahit tanga pa rin ito. Sa isang mundong naging basura na walang iba kundi buhangin, ang kakayahan ni Zion ay isang tunay na biyaya. Tutal, maaari niyang gamitin at paghusayin ang kapangyarihang iyon para mamuhay ng marangya, ngunit iyon na sana ang katapusan, isang mababaw na pamumuhay. Ang mga makikitid na utak na tanga na yan ay nahuhumaling sa mga ilusyon. Ni hindi nga nila alam kung bakit naging ganito ang mundo sa simula pa lang. Ang isang awakened ay nilayon upang maging dalubhasa, gamitin, at paunlarin ang sarili nilang mga kakayahan hanggang sa sukdulan. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa mga sundalong gawa sa pabrika na pare-pareho lang. Si Deoden marahil ang isa sa ilang nakakaalala pa. Karamihan ay nakalimutan na ang trahedya na yumanig sa pundasyon ng mundo 100 taon na ang nakalipas. Noon, si Deoden ay walang silbi at hindi na matulungan. Hindi na niya mabilang kung gaano karaming tao ang namatay ng walang saysay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kasama, kapitbahay, at maging ang kanyang pamilya ay biktima ng sakuna. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng kanyang anak na babae. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong kawalan ng kapangyarihan. Nawala sa kanya ang lahat ng mahalaga sa kanya habang natigilan siya na parang isang ganap na tanga. Iba ang batang ito, si Xeon. Hindi siya kailanman nag-atubili. Kahit na hindi patas ang sitwasyon laban sa kanya, maaaring may potensyal siyang maging kahit anong gusto niya basta't may sapat siyang kabaliwan upang sumuong sa laban, tumatawid sa linya ng buhay at kamatayan. Mula sa pagtapak sa linyang iyon, walang duda na lalago ang isang tao sa napakabilis na paraan. Mukhang nawala na sa katinuan, tinawanan ni Zion ang hukbo ng mga langgam. Sa gitna ng labanan, nakaisip siya ng isang skill na lumikha ng isang ultra-high-pressure compressed sand missile. Ito ay isang simple at magaspang na imbensyon, ngunit ang pagiging mapanira nito ay totoo. Bawat missile na kanyang pinakawalan ay puno ng siksik na gravity, hangin, at bawat piraso ng enerhiya na magagamit niya. Ito ay higit pa sa kabuuan ng mga bahagi nito,
isang magkakatugmang synergy na nagpapalakas ng kapangyarihan ng 10 beses. Nabigo ang mga langgam na patayin siya bago siya naka-adapt, kaya sila naman ang mamamatay. Napangisi si Deoden sa paslit na tuwang-tuwa sa kanyang munting imbensyon. Nang matapos siksyon sa pagbobomba sa mga insekto, ang paligid na lupain ay lubos na nabago, na may mga butas sa iba't ibang lugar. Tuwang-tuwa siya sa kanyang sarili. Ito ay isang dahilan para magdiwang. Sobrang sabik ni Zion na ipagmayabang ang kanyang gawa sa matandang hukluban, kaya hindi niya napansin ang panganib na nagmumula sa kanyang tagiliran. Ang pinakamalaking langgam sa kolonya ay lumitaw at sinunggaban siya gamit ang isang mahigpit na pagkagat ng panga nito. Gumapang ito papalapit sa kanya ng walang ingay. Imposibleng may kakayahan ang mga nilalang na ito na gumamit ng mataas na antas ng stealth skill. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa loob ng kanyang katawan ang nagbigay linaw sa kanyang sitwasyon. Nalason siya. Unti-unti nang nawawala ng kontrol sa kanyang mana. Malamang na hinaharangan ng lason ang kanyang mga bagong bukas na mana points. Limitado at walang kapangyarihan, ang tanging magawa niya ay magmura. Ang higanting langgam ay hindi tinatablan ng kanyang masamang bibig. Isa lang siyang biktima na dapat tugisin. Nang magkamalay si Xeon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa, napapaligiran ng kanyang mga sinumpaang kaaway. Isa itong pugad ng langgam. Nang maramdaman na may dumating na pagkain, ang mga uod ng kolonya ay nagmadaling lumapit sa paralisadong tao. Ang kanilang nakakabinging hiyaw at kakaibang itsura ay talagang nakakadiri. Nang makasigurado silang hindi siya banta, gumapang ang mga uod sa buong katawan niya, naghahanap ng pagkakataong matikman ang kanyang malaman na laman. Ang mga nilalang na ito ay sapat na malakas para tumagos sa balat at kagatin ang lahat ng nasa ilalim nito. Kahit na siya ang pangunahing pagkain sa nakakadiring piging, hindi maigalaw ni Zion ni isang kalamnan. Sa ganitong lagay, kakainin siya ng buhay. Dahan-dahan, habang lumalabo ang kanyang paningin, nakita niya ang kanyang buhay na nag-flashback sa harap ng kanyang mga mata. Ang nasaksihan niya sa malungkot na pagbabalik-tanaw na iyon ay nagpaalab ng isang bagay sa kaibuturan niya. Nabawi ni Zion ang ilan sa kanyang lakas ng loob upang labanan ang lason at durugin ang isa sa mga parasitiko na sinusubukang kumagat sa kanyang laman. Ang makita ang pagkain na uod na gumagalaw ay nagpaalerto sa mga langgam na nanonood ng piging. Tinawanan niya ang kanyang sarili sa paglakas ng loob na ipikit ang mga mata na parang duwag. Napakawalang katarungan ng buhay. Ang flashback ng kanyang buong buhay ay walang ipinakitang kahit isang magandang alaala. Paano niya matatanggap na mamatay bilang isang talunan? Ang malapitang karanasan sa kamatayan ay malamang na nagtulak sa kanya na lampasan ang kanyang mga limitasyon at nagpadami ng mga marka sa kanyang braso. Gamit ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, pinatay niya sa isang iglap ang lahat ng pangit na uod sa kanyang paligid sa isang pagsabog ng mga tinik. Nagpanik ang hukbo ng mga langgam. Ang kanilang bihag ay dapat sanang libreng pagkain, ngunit ngayon, si Zion ay nakatayo na ulit sa sarili niyang mga paa na may dose-dosenang siksik na missile na lumulutang sa paligid niya. Tumingin siya sa kanyang braso at napansin na tumaas ang kanyang ranggo. Ang pagtaas ng ranggo ay may kasamang paglilinis ng lason, pagpapanumbalik ng lakas, at pangkalahatang pagtaas sa kanyang umaapaw na mana capacity. Ang pangalawang linya ng buhangin sa kanyang marka ay ang bunga ng kanyang walang tigil na pagsisikap sa mga nakaraang araw kasama ang matanda. Mula sa purong lakas hanggang sa mana cap, lahat ay nasa ibang antas kumpara sa kanyang mga kakayahan noong Frank pa siya. Ngunit, kahit na mayroon siyang lahat ng sand missile sa kanyang kapangyarihan, hindi pa rin niya magawang magasgasan man lang ang reyna ng mga langgam. Gumanti ang higanting insekto, inatake siya gamit ang marami nitong mabilis na mga galamay. Ang simpleng ngunit epektibong atake na iyon ay bumasag sa bato at ginawa itong buhangin. Ipinagpatuloy ni Zion ang kanyang pag-atake ng buhangin, ngunit ang baluti ng reyna ay sadyang hindi matatagos. Sa puntong ito, tatanggapin niya kahit isang maliit na yupi lang sa itim na exoskeleton na iyon. Ang depensa ng reyna ay nakakabaliw. Matapos ang ilang pang nasayang na pagsubok, tinanggap niya na hindi ubra ang mga sand missile gaano man kasiksik at kapaminsala ang mga ito. Kung ganoon, kailangan niyang pag-isipang muli ang kanyang buong estratehiya. Dapat mayroong paraan upang masira ang isang hindi masirang baluti. Ang pagdurog at pagtusok ay hindi na pagpipilian. Siguro maaari niyang subukang pilit na tanggalin ang matigas na baluti. Upang gawin iyon, minanipula ni Zion ang bawat butil ng buhangin na kaya niyang kontrolin upang ganap na takpan ang buong katawan ng reyna. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang isang mahigpit na pagpunit sa matigas na baluti, iniikot at tinutuklap ang buong bagay mula sa laman. Epektibo nitong pinahiyaw sa sakit ang reyna. Bilang ganti sa kanyang brutal na pagtatangkang hubaran ang isang reyna, nagsimula siyang mag-ipon ng purong mana sa kanyang mga panga. Hindi niya nilabanan ang pagpunit, sa halip ay naghanda siya ng isang nakakatakot na range counterattack. Hindi lang si Zion ang nag-iisang baliw na tarantado sa pugad ng langgam na ito. Ang naipong mana ay lumikha ng ultra-high frequency waves na nagpadugo sa kanyang mga tainga. Sa ganitong bilis, baka sumabog lang ang utak niya sa pressure. Ang diretsahang laban kanina ay naging isang labanan ng katatagan at pagtitiis sa sakit.
Akala ni Zion ay magandang diskarte ang kanyang baliw na plano na hubaran ang reyna. Sino ang mag-akala na may itinatagong alas ang leader ng kolonya? Nagdurugo ang kanyang mga tainga at mata, tinanggap ng bata ang hamon kahit na malaki ang tsansang mamatay siya. Ito ay talagang simple. Kung sino ang unang mamatay, siya ang talo. Tunay na hater ang lalaking ito. Handa siyang mamatay kasama ang kanyang kaaway kung may pagkakataon siyang manalo. Ang pahirap na pagtigil ay natapos nang maramdaman ni Zion na nawasak ang kanyang kamalayan. May pumutok sa loob ng kanyang katawan na pumutol sa koneksyon nito sa kanyang isipan. Maaaring naabot na niya ang kanyang sukdulan doon. Hindi nakasabay ang kanyang walang silbing katawan sa hamon. Pagod na siyang maging kaawa-awa at mahina. Malamang narinig ng matanda ang kanyang pinakaloob-loobang iniisip habang dinadampot niya si Xeon mula sa lupa. Sa kanyang magaan na ngiti, pinagalitan ni Deoden ang hangal dahil sa muntik na nitong pagkamatay. Milagrosong naibalik ni Xeon ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at isipan. Nagbiro pa siya na hahayaan niyang ang matanda ang magbigay ng huling suntok. Ngunit, hindi na kailangan ng anumang pakikialam. Ang si Rank na Wolf and Queen na yon ay mas malakas kaysa kay Xeon, ngunit hindi siya sumuko, lumaban hanggang sa huli, at nakuha ang karapatang mabuhay sa pamamagitan ng pagiging porsigido at malikhain. Halos paliguan ni Deoden si Xeon ng papuri sa unang pagkakataon mula noong sila'y nagkampihan. Sayang lang at tuluyan ng nasira ang eardrums ni Xeon. Wala siyang narinig ni isang salita sa sinabi nito. Dahil alam niyang sira ang kanyang eardrums, binuhat ng matanda ang kanyang lupaypay na katawan palapit sa bangkay ng Wolf and Queen. Nakarating sila sa isang maliit na espasyo kung saan maayos na nakalagay ang isang kumikinang na globo. Tinanong ni Zion ang matanda kung anong meron at nagsimulang magsulat si Deoden sa mga pader. Ipinaliwanag niya na ang globo ay ang itlog ng reyna. Gamot daw ito at may lasang strawberry pa. Nalito ang bata sa kanyang mga sulat sa pader pero mukhang pinapakain na naman siya ng kung anong hindi kilalang bagay. Para makasiguro, tinanong ni Zion kung masakit din bang kainin ang pesting ito tulad ng apdo ng sand angler. Nagsalita si Deoden at inamin na ang pagkain sa itlog ay malamang na mauwi sa kamatayan, pero hindi iyon narinig ni Zion dahil sa malubhang pinsala sa kanyang tainga. Sa huli, pinili niyang magtiwala sa desisyon ng matanda at dahan-dahang inilapit ang bibig sa kumikinang na itlog. Isa lang siyang batang kalye mula sa New Seoul. Hindi niya alam kung ano ang lasa ng strawberry, pero kung kapareho ito ng lasa ng itlog ng langgam, malamang napakasarap ng mga strawberry. Pabirong humingi pa si Zion, pero namutla ang kanyang mukha nang makaramdam siya ng kakaiba pagkatapos kainin ang itlog. May mga tusok ng dugo na lumabas mula sa buong katawan niya. Ang pagdurugo na katitigil lang ay nagsimula na namang muli. Sumasailalim siya sa prosesong kilala bilang organ inversion. Literal na nangangahulugan itong pagpilipit at pag-ikot ng mga bituka at mga kalapit na bahagi ng katawan. Karaniwan, ang itlog ng reynang langgam ay ginagamit bilang nakamamatay na lason. Kahit kaunti lang ng karimari-marim na bagay na yon ay sa pilitang babaliktarin ang mga panloob na organo ng isang tao. Ang mga organo ng kumain nito ay natutusok at napipilipit. Para itong hinahalo ng isang matinik na patpat. Karamihan ng tao ay tiyak na mamamatay sa matinding sakit at pagkabigla mula sa organ inversion. Habang nilalamon ng nakakapanghinang sakit ang kanyang isipan, minumura ni Xeon ang matanda sa paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya. Pero sa kabilang banda, sinusubukan lang ni Deoden na palakihin ang tsansa niyang mabuhay sa magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagpaparana sa kanya ng sakit na kayang sumira sa pinakamatibay na kalooban. Ang sumunod na yugto ng organ inversion ay ang pagsuka ng galon-galong dugo na parang sirang gripo sa isang horror movie. Sa puntong ito, isang himala na nakatayo pa si Zion. Dahan-dahang natatalo sa pagkawala ng dugo at nabibigla, nagsimula siyang alalahanin ang mga nakaraang araw ng pakikipagsapalaran. Akala niya nakahanap na siya sa wakas ng mapagkakatiwalaan, pero baka sadistang matanda lang pala si Deoden. Baka isa lang siyang tanga para kay Lolo. Nadulas at nahulog sa sarili niyang dugo, pinanood lang siya ni Deoden habang namimilipit sa lupa. Habang nanginisay ang bata doon, hinalughog ng matanda ang bangkay ng reynang langgam. Hindi siya nagtagal sa paghahanap ng kanyang kailangan, hinilan niya ang isang piraso ng makintab na material mula sa ibabang bahagi ng reyna. Humagikik siya. Gaya ng inaasahan, ibang-iba ang antas ng manaston ng isang halimaw kumpara sa mga mininang bagay. Ang isang ito ay talagang jackpot. Itinuring ni Deoden na magiging kapaki-pakinabang ang mga katawan ng langgam sa hinaharap, kaya itinago niya ang mga ito sa isang hiwalay na espasyo. Ang kanyang mga huling ginawa ay umani ng komento mula sa kanyang espada, si Cryon. Inamin niya na baka nasobrahan niya ang bata sa pagkakataong ito. Gayunpaman, wala nang ibang paraan. Kung mahina siya, mamamatay siya. Ganyan lang talaga gumagana ang tadhana. Bukod pa riyan, alam ni Cryon, tulad ng matanda, na wala na silang gaanong oras. Pagsikat ng araw, patuloy na nilabanan ni Zion ang imposible sa pamamagitan ng paggising matapos umidlip na parang sanggol na naubusan ng dugo. Ang unang nakita niya ay ang nakakainis na ngiting iyon na nakapaskil sa isang kulubot na mukha. Dahil sa likas na ugali, inatake ng walang galang na bata ang kanyang tagapagturo.
Mahigpit siyang binalaan ni Deoden na huwag nang gumawa ng gulo habang mabait pa siya. Hindi nakikinig si Zion. Mayroon siyang mas malakas na mga sand missile na nakakarga at nakatutok sa posisyon ng matanda. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Deoden na huwag magpadalos-dalos pero itinuloy pa rin ng bata ang pag-atake. Hindi mo rin naman siya masisisi. Kumikilos siya na parang naka-autopilot. Kumikilos si Zion sa ilalim lamang ng impresyon na sinubukan siyang patayin ng matanda ng sadya. Inilibing ng kanyang buhangin si Deoden ng malalim. Kumikilos at nagsasalita siya na parang isang mapaghiganting espiritu na may gustong singilin. Bukod sa mga alon ng buhangin, ginamit din niya ang mga matutulis na stalactite na nakasabit sa mga pader ng kolonya ng langgam. Ginamit niya ang pinong buhangin para putulin ang isa sa mga higanting tulis at ibinagsak ito sa matanda. Ang serye ng mga ataking iyon ay tuluyang nagpaubos ng kanyang lakas. Kahanga-hanga ang combo pero ganoon din ang ginastos na mana at stamina. Habang daldal siya ng daldal tungkol sa pagtatangka sa kanyang buhay, bumuntong hininga lang ang matanda at seryosong kinuwestiyon ang kanyang talino. CJ, maaaring may laso ng itlog ng reyna na sumira sa kanyang utak pero hindi pa rin yon dahilan para hindi man lang gamitin ang natitira sa makapal niyang bungo. Namangha si Xeon na tumayo lang ang matanda sa kanyang pwesto at tinanggap ang buo niyang combo nang walang kahit isang dalos. Kung talagang gustong patayin siya ni Deoden, patay na siya sa isang pitik lang sa noo. Bakit naman mag-aabala ang isang taong kasing lakas ng matanda na lasunin ang isang hamak na tulad niya? Medyo nakakainsulto ang paglilinaw pero kinailangang aminin ni Xeon na may punto ito. Ipinaliwanag pa ng matanda na ang itlog ng reyna ay isang nakamamatay na lason na pumipilipit at tumutusok sa mga organo ng kumakain nito. Malampasan mo yan. At ilalabas din ito ang bawat lason at dumi mula sa bawat sulok ng iyong katawan. Depende sa kung paano ito ginamit, maaari itong maging isang nakamamatay na lason o isang makalangit na gamot. Matapos mailabas ang lahat ng panloob na dumi mula sa katawan ni Xeon, mabilis na pupunuin ng mana ang mga bakanting espasyo kung saan dating nananahan ang mga dumi. Malamang naramdaman niya ang pagbabago nang sinubukan niyang patayin talaga si Deoden. Sa tantian ng matanda, ang mana ng bata ay siguradong tumaas ng 3 o 4 na beses. Matapos makuha ang tamang paliwanag, labis na humingi ng tawad si Zion, lumundag sa mga braso ng matanda, at idinahilan na wala siya sa tamang pag-iisip ng gawin yon. Hindi pinalaki ni Deoden ang gulo. Nandidiri lang siya na mayakap ng isang lalaking uhugin. Sa kabutihang palad, pinagaling din ng itlog na iyon ang kanyang mga sugat. Buo na ulit ang kanyang mga eardrum, at naririnig na niya muli ang mga insulto. Tumanggi si Zion na bumitaw sa kabila ng pagtutol ng matanda. Sa isip niya, kinakausap ni Deoden ang kanyang talim tungkol sa panganib na sinuong nila sa pagpapakain sa bata ng itlog. Sa katotohanan, bahagya lang na nagkukunwari si Zion sa kanyang umiiyak na paghingi ng tawad para maiwasang lalo pang magalit ang kanyang kakaibang tagapagturo. Gayunpaman, sa tingin ng matanda, sulit ang panganib. Kung hindi lalakas agad ang bata, magiging pabigat lang siya. Minsan, ang mga mapusok na sugal ay nagbubunga tulad ngayon. Binuhat ni Deoden si Xeon na parang wala itong timbang. Oras na para umalis sa malungkot na kolonya ng langgam na ito. Medyo nalito siya kung bakit siya hinawakan ulit ng matanda gayong kaya na niyang maglakad ng mag-isa. Dahil nagsayang na sila ng sapat na oras sa ilalim ng lupa, mayroon lang isang mabilis na paraan para bumalik sa ibabaw. Nang itinuro ng matanda ang matinik na kisam ng kolonya, alam ni Zion na masasaktan siya, gusto niya man o hindi. Ilang sandali pa, ang payapang ibabaw ng mabuhanging disyerto ay nagambala ng bigla ang paglitaw mula sa ilalim. Nagsasaya si Deoden, nangunguna at bumibilis. Hindi naman gaanong gusto ni Zion ang kanyang mapusok na bilis. Bakit hindi na lang sila maglakbay na parang normal na tao kahit minsan lang? Bukas sana ang matanda sa ideya na maglakbay ng marahan sa tigang na lupain kung hindi natulog ang tanga ng 4 na araw na diretsyo. Naawa si Deoden sa kung sinuman ang magpapakasal sa kaawa-awang batang ito sa hinaharap. Natigil ang biruan at tuksuhan nang may makita ang matanda sa di kalayuan. Sinabi ni Zion na wala nang makakagulat sa kanya, pero mabilis niyang itinikom ang bibig nang sundan niya ang tingin ng matanda. Sa unahan ay mayroong isang higanteng pagong na kasing laki ng isang maliit na isla. Halos 30 kilometro ang layo ng halimaw mula sa kanilang posisyon, ngunit dahil sa laki nito, kitang-kita ito. Ipinaliwanag ni Diodon na ang pagong ay kilala bilang Mobile Fortress, Arkalon, isang grupo ng mga pasakit na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng kapayapaan. B-rank na magic beast ang pagong na yan, pero ang depensa niya ay mas matindi pa sa maraming A-rank na halimaw. Nang maamo nila ang halimaw, binago nila ang shell nito at ginamit bilang transportasyon, isang mobile na kuta. Sinabihan ni Deoden ang gago na titigan maigi ang Archelon. Siguradong mapapaisip ang sinumang unang makakita sa ganyan kung gaano nga ba kalawak ang mundo. May mga tunay na halimaw dyan na kayang magpaamo at sakyan ang isang ganyang klaseng hayop. Nang lampasan sila ng mobile na kuta, ang matanda at ang gago ay para lang dumi na nakasingit sa pagitan ng mga daliri ng Archelon. Nang tumigil sa pag-abante ang pagong, may tumalon mula sa shell papunta sa lupa. Base sa kung gaano kapamilyar sa tandaan kung sino mang tumalon, mukhang magkakilala sila.
Matagal na panahon na mula noong huling magsama ang dalawang huklubang ito,